Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1871 hanggang 1890. Kabanata 1871. Lahat ng nasa paanan ng Mount Bain ay tumingin sa blood race na nagpakita. Ang Grand Patriarch ng blood race ay si Caden Welch Elan. Nakaligtas siya matapos ang nabigong misyon na patayin ang dragon mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas. Nasugatan ang dragon, at nakuha niya ang dugo nito, na naging pundasyon ng pagtatayo ng blood race. Gayunpaman, siya ay malubhang nasugatan at kailangang gumugol ng libu-libong taon sa pagpapagaling. Ilang taon na ang nakalipas, nakuha ng First Blood Emperor ang dugo at asensya ng dragon. Pagkatapos, ibinigay niya ang dragon essence kay Caden. Nakabawi si Caden, at mas lumakas ang kanyang lakas. Naputol na niya ang 2 kadena at isang hakbang na lang ang layo para maging isang supernatural. Lolo, lumapit ang apo ni Caden na si Sergio at sinabing, malapit nang matapos ang 10 minuto, pero hindi pa umaalis ang Void Sect. Aakyat tayo dyan. Patayin sila, utos ni Caden. Agad na inilabas ng mga miyembro ng Blood Race ang kanilang mga espada. Sa pagkakataong ito, ang buong Blood Race ay ipinadala. Ang Blood Race ay hindi lamang mayroong isang 9th rank Grandmaster ngunit marami. Hinugot nila ang kanilang mga espada at naglabas ng nakakatakot na aura. Pagkalabas ng kanilang mga espada, binilisan nila ang pag-akyat sa bundok. Gusto ni James na samantalahin ang pagkakataong ito para itaboy ang Void Sect at saktan ang Blood Race. Agad siyang hinailan ni Tyrese pabalik at sinabing, walang nagmamadali. Maghintay at tingnan natin kung paano lumalabas ang sitwasyon. Habang malakas ang Blood Race, baka hindi nila matalo ang Void Sect. Hindi namin alam kung ano pang mga trick ang Void Sect. Maghintay at tingnan natin kung ano ang mangyayari bago kumilos. Sige. Tumanggo si James at nagpasya na huwag magmadali. Mabilis na umakyat ang Blood Race sa Mount Bain. Samantala, ang matandang lalaki mula sa Void Sect ay patuloy pa rin sa paglusot sa kanyang kasalukuyang ranggo. Ang enerhiyang nagmumula sa kanyang katawan ay lalong lumakas. Ang kapangyarihan ng tableta ay tumagos sa kanyang buong katawan at nagpalusog sa kanyang mga buto at kalamnan. Sir, may problema po kami. Ang Blood Race ay papunta na sa bundok. Isang disipulo ang nagmamadaling lumapit sa kanya at nag-aalalang sinabi, lahat sila ay makapangyarihang martial artist. Itigil mo sila. Ang matandang lalaki ay may matinding paghihirap habang nag-uutos, kahit na nangangahulugan ito ng kamatayan sa labanan, kailangan mong pigilan sila. Bumili ka ng oras para sa akin. May nakakatakot na tingin sa mukha ng matanda. Ang sakit ng sapilitang paglaya mula sa pagkakagapos ng katawan ay hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Kahit ang isang powerhouse na tulad niya ay hindi napigil ang magpakawala ng isang kahabag-habag na daing. Tumutulo ang butil ng pawis sa kanyang noo, at duguan ang kanyang mga mata. Ang sakit ay masakit, ngunit isang nakakatakot na puwersa ang patuloy na dumadaloy sa kanya. Ang puwersa ay parang isang mabangis na hayop na dumadaloy sa kanyang katawan. Kasabay ng pagtayo ni James sa paanan ng bundok. Hindi siya sumulong ng walang ingat bagkus ay naghintay at nagmasid sa sitwasyon. Ang Blood Race ay umakyat sa bundok at nakikibahagi sa isang matinding labanan sa Void Sect. Nagpatuloy ang matinding labanan, at ang mga nakapaligid na bundok ay nawasak sa proseso. Gayunpaman, tanging ang mga bundok na umiral bago nagbago ang lupain ang nawasak. Kung tungkol sa mga bagong lumitaw na mga bundok, tila mas matatag ang mga ito, at kahit ang lakas ng mga Grandmaster sa ika-9 na ranggo ay hindi kayang durugan ang mga ito. Wala sa mga detalyeng ito ang nakatakas sa mga mata ni James. Hindi niya maiwasang magtanong, hindi kaya ang mga bagong lumitaw na kabundukan ay mas malakas kaysa sa mga bundok ng ating mundo. Kahit na ang gayong malakas na puwersa ay hindi sapat upang sirain sila. Malamang,
Tumango si Tyrese at sinabi, karamihan sa mga bundok na ito ay bago at tiyak na nabuklad na dati. Makatuwiran para sa kanila na maging mas malakas. Habang nagsasalita si Tyrese, lalo siyang nasasabik. Inaasahan ko ang araw na magbubukas ang selyo at ang magagandang pagbabagong ay dudulot nito sa kapaligiran ng Earth. Inilibot ni James ang kanyang mga mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1872. Bagaman inaabangan ito ni Tyrese, si James ay hindi. Sa kabaligtaran, umaasa siyang hindi na darating ang araw na iyon. Sa di kalayuan, nagpatuloy ang labanan. Ang mga miyembro ng Void Sect ay kakilakilabot. Kahit na ang pinakamahina ay nasa tuktok ng Skyward Stairway's 9th stair. Gayunpaman, mas malakas ang Blood Race. Mayroon silang ilang 9th ranked Grandmasters. Bukod dito, nakalaya na si Kaden mula sa dalawang kadena. Ang Void Sect ay nawawalan ng lakas at unti-unting umatras. Nang malapit ng matalo ang Void Sect, lumitaw ang matandang lalaki. Uminom siya ng isang misteryosong tableta. Ang tableta ay pinino mula sa Empyrean Herbs at naglalaman ng malakas na enerhiya. Pinayagan nito ang matandang lalaki, si Wilbert Wolford, para masira ang ikatlong kadena. Siya ay isang hakbang na ngayon mula sa pagiging isang supernatural. Pinanood ni James ang labanan mula sa paanan ng bundok. Agad na ipinakita ni Wilbert ng Void Sect ang kanyang lakas at ipinadala ang lahat ng powerhouse ng Blood Race sa bundok. Hindi siya gumawa ng nakamamatay na pinsala sa mga ito dahil hindi matatag ang kanyang kalagayan. Ang kanyang layunin ay itaboy ang Blood Race at pagkatapos ay patatagin ang kanyang ranggo at ang kontrol ng sekta sa Mount Bane. Gusto niyang bumili ng sapat na oras para dumating ang mga powerhouse ng kanilang sekta. Ang pagkatalo ng Blood Race ay hindi inaasahan. Nasaksihan ang kanilang pagkatalo, walang nang ahas na magpatuloy sa pag-akyat sa Mount Bane. Pansamantalang nanambalik ang kapayapaan ng Mount Bane. Umupo si James sa isang bato sa paanan ng bundok at nagtanong, Tito, marami ka nang naranasan. Kaya, sa iyong pangunawa, anong ranggo ang dakilang patriarch ng Blood Race at ang matandang lalaki mula sa Void Sect? Saglit na nag-isip si Tyrese at sinabi, ang dakilang patriarch ng lahi ng dugo ay dapat na nakalaya na mula sa dalawang tanikala, at ang kanyang lakas ay dapat nakapantay ng sa akin. Ang matandang lalaki mula sa Void Sect ay dapat na nakalaya mula sa tatlong kadena upang talunin ang Blood Race. Ngunit, hindi pa siya nagiging supernatural. Kung hindi, magiging mas madali para sa kanya na talunin ang Blood Race. Ganyan na ba sila kalakas? Nag-click si James sa kanyang dila. Tumango si Tyrese at sinabing, makapangyarihan talaga sila. Gayunpaman, kumpara sa aking ama, mayroon pa ring maliit na agwat sa pagitan ng kanilang mga lakas. Malapit na talagang magbago ang mundo. Makakahabol sila sa lalong madaling panahon kung sila ay mapalad at makakuha ng mga prutas na naglalaman ng Empyrean spiritual energy. Habang nagsasalita ay napabuntong hininga si Tyrese. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating sakupin ang Mount Bane. Dito matatagpuan ang Sealed Realm, at dito magsisimula ang mga pagbabago sa Earth. Ang pag-ukupo sa lugar na ito ay nangangahulugan ng pagkuha ng mga unang dib sa mga benepisyo. Tanong ni James, kung ito ay napakahalaga, bakit umalis si Lolo para harapin ang ibang mga bagay? At ano ba talaga ang iniwan niyang gawin? May importanteng bagay, syempre. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Maghintay ka lang. Matapos mapapanatag si James ay hindi na nagsalita si Tyrese. Umupo siya sa isang bato, pumikit, at nagsimulang magnilay. Nena si James at nagsimulang maglibot sa lugar dahil maraming hindi kilalang bundok ang lumitaw. Hindi ito mukhang isang malaking pagbabago mula sa malayo, ngunit masasabi ni James na ang mga bundok ay mas malawak pagkatapos makalapit. Hindi umakyat si James sa Mount Bane. Sa halip, tumungo siya sa isang bundok sa tabi nito. Isang puting ambon ang nakapalibot sa bundok. Pagpasok pa lang ni James, nakaramdam siya ng delikadong aura. Pakiramdam niya ay may mabangis na halimaw na nakatingin sa kanya, dahilan para hindi siya mapaniniwalaan. At the same time, excited din si James. Matapos makapasok sa bulubundukin, natuklasan niya na ang Empyrean spiritual energy ay ilang beses na mas malaki kaysa sa labas. Ang Empyrean spiritual energy sa labas ng bundok ay manipis, ngunit sa loob, ito ay puro. Agad niyang na-activate ang Lunar at Terra Art,
at isang matinding Empyrean spiritual. Pumasok ang enerhiya sa kanyang katawan dahilan upang siya ay magpahinga. Ang lakas. Ang Empyrean spiritual energy dito ay hindi kapanipaniwala. Hindi maiwasan ni James na mamangha. Gusto niyang lumalim pa. Matapos madaanan ang puting ambon, ang tanawin sa kanyang harapan ay napakadilim, kaya nahihirapan siyang makita ang daan sa unahan. Sa dilim, nagkaroon ng mahinang pulang ilaw. Pagkatapos, umungal ang isang hindi kilalang hayop. Nanginginig sa takot si James at mabilis na tumakbo palayo. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niyang hindi siya hinahabol ng halimaw. Tumalikod siya. Dahil siya ay may lakas ng isang 9th rank Grandmaster, si James ay matapang at inisip ang kanyang sarili na sanay. Gusto niyang malaman kung ano ang itinatago sa dilim. Naramdaman niya ang kanyang pagsulong. Kakaiba. Araw na, ngunit ang lugar na ito ay tila nagiging gabi pagkatapos maglakad ng isang tiyak na distansya, James murmured. Bigla siyang nakaramdam na parang may nabangga siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1873. Umaban si James ngunit napaatras ng ilang hakbang matapos may mabangga. Naguguluhan siya. Pagtingin sa unahan, ito ay ganap na itim, at wala. Gayunpaman, malabo niyang nakikita ang daan sa harapan niya. May mga lumang ugat ng puno at itim na ambon na lumalabas mula sa mga puwang sa lupa. Tahimik ang paligid, ngunit kakaiba at nakakatakot ang pakiramdam ng kapaligiran. Nakaugat sa pwesto si James ng ilang segundo. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa paghakbang. Muli, may nabangga siya. Inabot niya ang kanyang mga kamay at naramdamang may nasa unahan niya. Ang daan sa harapan niya ay nakaharang ng tila hindi nakikitang pader. Sinubukan niyang sumulong mula sa ibang anggulo, ngunit pareho ang mga resulta. Hindi pa rin niya magawang lumayo pa. Kakaiba iyon. Naguguluhan si James. Awu. Sa di kalayuan, muling umungol ang hindi kilalang halimaw na nakatago sa dilim. Kahit na si James ay isang 9th rank Grandmaster, ang kanyang eardrums ay nakaramdam ng manhid dahil sa nakakabinging mga alulong. Sa dilim, ang mga ito ay tila isang figurang kumikislap. Ang figure ay sumugod sa kanya sa bilis ng kidlat. Masyadong mabilis para mag-react si James. Sa oras na mag-react si James, ang figure ay sumugod na sa kanya. Parang gusto nitong umatake pero nakaharang ng hindi nakikitang pader. Sa wakas ay nakita na ni James ang hitsura nito. Ito ay isang nakakatakot na mabangis na hayop na may mahabang pangil. Napaatras siya ng ilang hakbang dahil sa takot. Pagkatapos noon ay hindi na nagtagal si James at mabilis na umalis sa lugar. Hindi nagtagal, muli niyang narating ang kumikinang na puting ambon. Matapos dumaan sa puting ambon, bumalik siya sa paanan ng Mount Bane. Tanghali na noon, at ang araw ay nakabitin sa langit. Inangat ni James ang ulo at pinagmasdan ang nakakasilaw na araw sa kalangitan. Naguguluhan niyang pinagmamasdan ang puting ambon sa di kalayuan. Ang kababalaghan ay kakaiba. Araw noon, ngunit habang lumalakad siya patungo sa bundok, ito ay naging kasing dilim ng gabi, at wala siyang ibang makita kundi kadiliman. Mabilis na naglakad si James papunta kay Tyrese. Tito, tawag ni James. Si Tyrese ay nagpapahinga na nakapikit. Nang marinig ni James ang pagtawag sa kanya, binuksan ni Tyrese ang kanyang mga mata at tumingin kay James. Bulong ni James, kanina lang ako dumaan sa puting ambon at pumasok sa hindi kilalang bundok. Napakadilim sa loob, at isang mahiwagang transparent na pader ang hamarang sa aking dinadaanan, kaya hindi na ako makalakad pa. Nagulat na nagtanong si Tyrese, ganun ba? Tara tingnan natin. Tumayo si Tyrese at pumasok sa bundok kasama si James na nangunguna. Napansin din ng ibang mga tao na nagbago ang paligid ng Mount Bane at maraming hindi kilalang bundok ang lumitaw. Kaya, sinimulan nilang tuklasin ang mga bundok. Hindi nagtagal ay dumating sina James at Tyrese sa lugar kung saan may pader na nakaharang sa daanan. Inabot ni Tyrese ang kanyang kamay at kitang-kita niya ang harang sa unahan nila. Ang hadlang ay hindi nakikita, ngunit ito ay naroroon. Nag-isip sandali si Tyrese at sinabing, ito ay dapat na isang uri ng selyo. Anong ibig mong sabihin? Natarante si James. Paliwanag ni Tyrese, ayan. Ito ay dapat na isang selyo. Kung hindi ako nagkakamali, lumitaw ang mga bundok na ito ngunit hindi pa ganap na sumanib sa lupa dahil hindi pa natatanggal ang selyo.
Makakarating lang tayo pagkatapos mabuksan ang selyo. Nakikita ko. Namulat si James at sinabing, gayunpaman, ang Empyrean spiritual energy dito ay napakakonsentrado at ilang beses na mas malaki kaysa sa labas. Maaari tayong makakuha ng dobleng mga resulta sa kalahati lamang ng pagsisikap dito. Ito ang dahilan kung bakit ayaw kong umalis. Nakangiting sinabi ni Tyrese, maaari kang manatili at magtanim dito kahit anong gusto mo pagkatapos nating sakupin ang Mount Bane. Umiling si James at sinabing, iyon ay hindi posible. Kailangan kong bumalik sa Southern Plains para pangunahan ang sitwasyon. Lumingon si Tyrese at tumingin sa malawak, puting ambon sa likod niya, na nagsasabing, ang lugar na ito ay tiyak na lumitaw at puno ng espiritual na enerhiya. Maaaring mayroong ilang mga espiritual na bunga dito. Hanapin natin ang lugar at tingnan kung mayroon man. Sige, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1874. Naintriga si James nang ilabas ang mga espiritual na bunga. Umakyat siya sa ika-9 na ranggo sa tulong ng isang espiritual na prutas na naglalaman. Empyrean espiritual na enerhiya. Sinimulang hanapin ni James ang lugar. Gayunpaman, pagkatapos maghanap ng ilang sandali, wala siyang makitang anumang prutas o halaman na naglalaman. Empyrean espiritual na enerhiya. Nabigo siya. Pagkatapos ng isang round ng paghahanap, tumalikod siya. Maraming tao ang nasa paanan ng Mount Bane. Ang lahat ay tinatalakay ang hindi kilalang mga bundok. Anong nangyari? Bakit lumaki ang Mount Bane? Napakalaki ng lugar sa paligid. Noong huling dumating ako, ang mga bundok na ito ay wala dito. Paanong posible na bigla silang lumitaw? Oo, ito ay kakaiba. Nataranta ang lahat at hindi maintindihan ang nangyari. Gayunpaman, inakala nilang may kinalaman ito sa makukulay na sinag ng liwanag sa tuktok ng bundok. Dumating na rin sina Simon at Jackson mula sa Mount Thundersect. Dati, nagkaroon sila ng insight sa mga pangyayaring ito nang bumisita si James, ngunit pinili nilang manatiling tahimik at huwag magbunyag ng anumang impormasyon. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Humakbang si Thomas at tumingin sa mga martial artist mula sa iba't ibang panig ng mundo na nagtipon sa paanan ng bundok. Pagkatapos, sinabi niya, hayaan na lang ba nating sakupin ng Void Sect ang Mount Bane? Ang mga makukulay na sinag ng liwanag ay nagmumula sa tuktok ng bundok. Dapat mayroong isang banal na bagay na lumitaw. Ano man ang mangyari, kailangan nating umakyat sa bundok at tingnan kung ano ito. Hinikayat niya ang mga martial artist. Mga kapwa martial artist, maaari nating talunin ang Void Sect kung tayo ay magkapit kamay. Sa sandaling iyon, ginagamot ng mga miyembro ng Blood Race ang kanilang mga sugat. Nilabanan ng Blood Race ang Void Sect, at lahat ng miyembro nila, kasama ang kanilang Grand Patriarch at ang First Blood Emperor, ay malubhang nasugatan. Ang pinsala ni Kaden ay ang pinakamasama. Nakasabit ang isang braso niya sa balikat niya. Halos maputol na ito. Pagkatapos humakbang si Thomas, maraming tao ang tumitingin sa Blood Race. Nang makita ang kahabag-habag na kalagayan ng Blood Race, lahat ay nanatiling tahimik at hindi tumugon. Nang walang sumasagot, nakaramdam si Thomas ng kawalan. Tumingin si James kay Tyrese at nagtanong, Tito, ano ang dapat nating gawin? Sagot ni Tyrese, walang nagmamadali. Maghintay pa tayo ng ilang araw. Hindi naman siya nagmamadaling kumilos. Pagkatapos makatanggap ng tugon, nagpatuloy si James sa paghihintay sa paanan ng Mount Bane. Wala rin umalis sa ibang martial artists. Hindi nagtagal ay sumapit na ang gabi. Sa gabi, ang liwanag na sinag sa tuktok ng bundok ay mas nakasisilaw. Ang mga makukulay na ilaw ay sumikat at nagpapaliwanag sa kalangitan. Ang kahangahangang tanawin ay makikita kahit sa 10-10 kilometro ang layo. Umupo si James sa isang bato at tiningnan ang makukulay na sinag ng liwanag na nagniningning sa tuktok ng bundok. Hinaplos niya ang kanyang baba at mamulong, ano ba talaga ang nasa tuktok ng bundok? Bakit sumisikat ang mga makukulay na sinag? Na-curious si James. Lumapit siya kay Tyrese, na nagpapahinga habang nakapikit. Hinayla siya ni James at sinabing, Tito, palihim tayong umakyat sa bundok at tingnan kung ano ang naglalabas ng mga sinag na ito. Tumingin si Tyrese sa malayong langit. Na-curious din siya dito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tumanggo siya at sinabing, sige. Tara na at tingnan natin. Sige.
Natuwa si James. Nanguna, umakyat siya sa bundok. Tahimik na umahan ang dalawa. Hindi nagtagal, malapit na sila sa tuktok ng Mount Bane. Gayunpaman, mayroong ilang mga disipulo ng Void Sect na nagbabantay sa lugar. May humaharang sa daanan. Huminto si James at nagsuot ng mataimtim na ekspresyon. Ngumiti si Tyrese at sinabi, ang pinakamakapangyarihang tao ng Void Sect ay ang matandang lalaki. Bukod sa kanya, mayroon lamang isa pang 9th rank Grandmaster. Ang iba ay hindi pa umabot sa ika-9 na ranggo. Ang mga taong ito na nagbabantay ay tiyak na hindi pa nakapasok sa ika-9 na ranggo. Pagkatapos magsalita, ang kanyang katawan ay kumikislap, at siya ay sumugod sa mga gwardya. Ang mga disipulo ng Void Sect ay tinatakan ang kanilang mga acupoints bago pa man sila makapag-react at nanlamig sa pwesto. Lumapit si James sa kanila. Napakalaki ng Mount Bane, ngunit ang Void Sect ay mayroon lamang ilang mga disipulo, kaya nahihirapan silang magkaroon ng ganap na kontrol sa lugar. Hindi nagtagal, umakyat sina James at Tyrese sa bundok at lumitaw malapit sa pinagmumulan ng liwanag na sinag. Pareho silang natigilan nang makitang ang bagay na nagmumula sa liwanag ay isang rebulto lamang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1875. Ang misteryosong bagay na naglalabas ng makukulay na sinag ng liwanag ay walang iba kundi isang estatwa. 50 metro ang taas ng rebulto at nasa larawan ng isang lalaking nakasuot ng damit. Nakatuon ang ekspresyon ng estatwa habang nakatingin ito sa malayo. Ito ay may hindi magagapi na karisma, na para bang may paghamak sa mundo. Bagaman ito ay isang estatwa, ito ay naglabas ng malakas na enerhiya. May hangin ng kapangyarihan sa paligid ng rebulto, na para bang isa itong tunay na martial artist. Na-overwhelm si James sa lakas nito at nakaramdam ng gana na sambahin ito. Napatulala si James. Kanino inukit ang rebulto? Paano naging posible na magkaroon ito ng ganoon kalakas na enerhiya? Nagulat din si Tyrese dito. Akala niya ay may nagpakitang banal na nilalang. Hindi niya inaasahan na isa itong estatwa. Sino nandyan? Isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw sa buong lugar. Tara na. Mabilis na nag-react si Tyrese at hinikayat si James na umalis. Hindi nagtagal si James at mabilis na tumakas. Sa sandaling iyon, isang figure ang sumugod. Agad na itinulak ni Tyrese ang kanyang palad at sinalubong ang pag-atake ng kausap. Boom! Dalawang puwersa ang nagbanggaan. Pinalipad si Tyrese. Hiniram niya ang momentum ng puwersa at mabilis na bumaba sa Mount Bane. Sa kalagitnaan ng pagbaba ng bundok, huminto siya at dumura ng isang subo ng dugo. Lumapit si James, ay nalalayan siya, at nagtanong, "Are you okay, Uncle?" Itinaas ni Tyrese ang kamay at pinunasan ang dugo sa labi. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang kamay, na nagsasabing, "Wala namang seryoso. Ang enerhiya ng dugo ko lang ang umiikot mula sa puwersa. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang matandang lalaki mula sa Void Sect. Nakawala na ako sa pangalawang kadena. Dahil ang kanyang pag-atake ay maaaring makasakit sa akin, tiyak na nakalaya na siya mula sa ikatlong kadena." Ang matandang lalaki mula sa Void Sect ay may lakas na lumampas sa inaasahan ni Tyrese. Buti na lang at hindi sila hinabol ng lalaking iyon. Kung hindi, isang matinding labanan ang mangyayari. Nakatayo sa ilalim ng estatwa sa tuktok ng Mount Bane, nasugatan din si Wilbert. Sa araw, nakipaglaban siya sa marami sa mga powerhouse ng Blood Race at nasaktan. Matapos ang pakikipagpalitan kay Tyrese, lumala lamang ang kanyang mga pinsala. Umupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa at hinimok ang kanyang true energy na pagalingin ang kanyang mga sugat. Sa isang mataimtim na ekspresyon, bumulong siya, "Bukod sa Blood Race, hindi ko inaasahan iba pang mga powerhouse sa Sol upang masustain ang isang pag-atake mula sa akin. Hindi siya ang prinsipe ng Orchid Mountain o ang omniscient deity. Ang mga sinaunang martial artist ni Sol ay hindi dapat minamaliit." Bahagyang nag-alala si Wilbert. Kung magkakaisa ang lahat ng martial artist ni Sol, baka hindi niya makward ang Mount Bane. Ngayon, maaari na lang siyang umasa na lilito ang powerhouse ng kanyang sekta sa lalong madaling panahon. Kung hindi, magiging mahirap para sa kanya na ipagpatuloy ang pagprotekta sa Mount Bane. Sa paanan ng bundok, magkasamang bumalik sina James at Tyrese. Sa sandaling lumitaw ang dalawa,
Maraming tao ang nakapaligid sa kanila. Ang nangunguna ay si Thomas. Tumingin siya kay James at nagtanong, nakatago ka ba sa bundok? Ano ang nagniningning sa tuktok ng bundok? Napatingin ang lahat kay James at hinihintay ang sagot niya. Tumingin si James sa lahat, tumango, at sumagot, oo, umakyat kami sa bundok. Tingnan mo. Ang bagay na naglalabas ng makukulay na sinag ay isang estatwa. Isang rebulto. Nagulat ang lahat. Ma'am, ito ay isang estatwa na higit sa 50 metro ang taas, at ang larawang inukit ay nakasuot ng damit. Bagamat ito ay isang estatwa, ito ay naglalabas ng napakalakas na enerhiya. Ang enerhiya nito ay nag-iisa. Enough to make me feel suppressed, nag-aalalang sabi ni James. Ang estatwa lamang ay napakalakas. Kung ito ay isang tunay na tao, siya ay napakalaki. Malakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1876. Nang marinig ito, nagsimulang mag-usap ang lahat. Nagsimulang mag-isip ang lahat kung anong uri ng rebulto ito. Napansin ni James na halos lahat ng martial artist mula sa iba't ibang panig ng mundo ay dumating na. Tumingin siya kay Tyrese, na nakaupo sa isang lotus position at nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Lumapit siya at nagtanong, Tito, sa tingin mo ba dapat nating sabihin sa kanila ang tungkol sa selyo? Saglit na nag-isip si Tyrese at sinabi, maaari mong sabihin sa kanila ang tungkol sa pagkalas ng selyo at ang iba't ibang pagbabagong magaganap. Pinakamabuting ipaalam sa kanila ngayon para maging handa sila para dito. Sige. Pagkatapos makakuha ng permiso, naglakad si James papunta sa mga tao. Sa sandaling iyon, nagtipon ang mga martial artist upang pag-usapan ang rebulto. Nang makalapit si James ay nagsitayuan ang lahat. Napatingin si James sa 12-dosenang tao sa harapan niya. Ang mga martial artist na ito ay kasalukuyang pinakamalakas na martial artist sa mundo. Sila ang magiging haligi ng sangkatauhan sa hinaharap. Ang mga tao sa Earth ay kailangang umasa sa kanila. Mga kapwa ko martial artist, dapat kayong lahat ay nagtataka kung bakit napakaraming hindi kilalang mga bundok ang lumitaw sa paligid ng Mount Bain. Umalangaw-ngaw ang boses ni James. Nang marinig ito, nagtanong si Ezekiel na may pagkamausisa, oo. Normal ang lahat, kaya ano ang eksaktong nangyari para lumitaw ang napakaraming bundok? Ang isa pang tao ay nagtanong, James, alam mo ba kung ano ang nangyayari? Pumutol ka kung alam mo ang tungkol dito. Oo, anong nangyayari? Lahat ay curious. Nagtaas ng kamay si James at sinenyasan silang kumalma. Agad na napatigil sa pag-uusap ang mga tao. Tumingin si James sa lahat at sinabing, tama ka. Alam ko naman ang dahilan. May kinalaman ito sa selyo. Tinanong ni Thomas, anong selyo ang sinasabi mo? Sagot ni James, actually, I don't know much about it also. Alam ko lang na ang ating daigdig ay tinatakan noong sinaunang panahon, at ang karamihan sa mga lupain ng mundo ay nakatago. Ang lokasyon ng selyo ay nasa Mount Bain. Ang biglaang paglitaw ng mga mahiwagang bundok ay nangangahulugan na ang selyo ay kumalas, at ang mga nakatagong lupain ay unti-unting lumalabas. Sa hinaharap, ang selyo ay patuloy na luluwag, at ang lugar ng Earth ay patuloy na lalawak. Kasabay nito, ang Empyrean spiritual energy mula sa loob ng sealed realm ay ilalabas din, at ang ating Earth ay mapupuno ng enerhiya, na magiging sanhi ng pagbuo ng mga espiritual na bunga. Kasabay nito, maraming halimaw at halimaw ang lilito. Ipinaliwanag ni James ang mga bagay na natutunan niya. Gayunpaman, wala siyang binanggit tungkol sa 4 na susi. Nang marinig ang paliwanag ni James, natigilan ang lahat. Hindi nila inaasahan na ang gayong mga lihim ay may tatago sa Earth. Walang nagtanong sa mga salita ni James dahil ang mga mutated beast ay namuo sa Earth, at ang hindi kilalang mga bundok ay lumitaw din. Kapag ang selyo ay ganap na nabuksan, ang Empyrean spiritual energy ay muling bubuhayin, at ang ating Earth ay magbabago ng malaki. Hindi ka panipaniwala. Oo, talagang hindi ka panipaniwala. Gayunpaman, ito ay isang pagkakataon para sa mga tao. Sinabi ni James na maraming espiritual na bunga ang mabubuo sa ating mundo. Ang kanilang enerhiya ay hindi mas mababa kaysa sa Dragon Essence. Siguro, baka mas malakas pa. Kung kami ay mapalad na makakuha ng isa, ang aming lakas ay maaaring umunlad sa isang mas mataas na antas. Nagsimulang mag-usap ang maraming tao. Pagpapatuloy ni James,
Makinig, ang bagay na ito ay napakahalaga. Ito ay nauugnay sa kaligtasan ng sangkatauhan. Para maiwasang magdulot ng panik, hindi muna natin ito dapat ipahayag sa mundo, kaya mangyaring ilihim ito. Nag-aalala si James na ang marital artist na naruroon ay maglalabas ng impormasyon at magdulot ng pandaigdigang panik. Magiging mahirap kung ang sitwasyon ay mawawala sa kamay. Mataimtim na tumango ang lahat. Medyo nahirapan na silang tanggapin ang balita bilang makapangyarihang martial artist. Dahil iyon ang nangyari, tiyak na magpanik ang mga ordinaryong tao kapag nalaman nila ang naturang balita. Iisipin ng mga tao na malapit nang magwakas ang mundo, at tiyak na tataas ang bilang ng krimen. Mataimtim na sinabi ni Thomas, ito ba ang dahilan kung bakit idineklara ng Dragonville ang kalayaan at naging isang bansa? Sinusubukan mo bang bumuo ng isang ligtas na bansa para sa sangkatauhan? Ma'am, tumango si James. Hinayla ni Thomas si James sa tabi at bamulong, anak, pumunta ka sa Japire. Gagamitin ko ang lahat ng paraan para matulungan kang bumuo ng isang maunlad na bansa. Kahit nakatapusan na ng mundo, ano? Ang mga Kayden ay mananatiling matatag bilang mga pinuno ng pinakadakilang bansa sa mundo at magbibigay ng ligtas na lugar para sa sangkatauhan. Sinimulang hikayatin ni Thomas si James. Sa kanyang opinyon, mas maraming prospect si Japire para sa pag-unlad. Magalang na tinanggihan ni James si Thomas. Lolo, ayos lang ako sa Dragonville lang. Tungkol naman kay Japire, hindi kita pipigilan. Sana lang ay makapagtayo kayo ng mga moats at fortress pati na rin makaipon ng sapat na supply ng pagkain. Maaari akong magbigay sa iyo ng suporta kung kinakailangan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1877. Ang Dragonville lamang ay malayo sa sapat. Inaasahan ni James na maraming iba pang mga bansa ang maitatag upang suportahan ang kaligtasan ng tao. Sa mas maraming bansa, magkakaroon pa rin ng ligtas na tirahan ang sangkatauhan kapag dumating ang paparating na apocalypse. Dahil tinanggihan siya muli ni James, hindi na siya tinangka ni Thomas na hikayatin siya. Sumunod, nagtipon ang lahat at nagsimulang talakayin ang Bundok Bane. Ngayong alam na nila ang katotohanan, alam ng lahat na ang Mount Bane ay isang mahiwagang lugar, at kailangan nilang sakupin ito. Hindi nila maaaring hayaang sakupin ito ng Void Sect mula sa Sealed Realm. Sa buong gabi, pinag-usapan ng lahat ang bagay na iyon. Pagkatapos ng isang gabing talakayan, napagpasyahan nilang salakayin ang Mount Bane ng madaling araw kinabukasan. Lumipas ang gabi ng tahimik. Kinabukasan ng umaga, sumikat ang araw mula sa abot tanaw. 12 ng mga martial artist ang nagtipon sa paanan ng Mount Bane. Lumapit si Thomas at sinabi, mayroong hindi hihigit sa 20 disipulo sa Void Sect. Ang 20 tao na ito ay nasa Skyward Stairway's 9th stair, at mayroong ilang half-saints. Ang pinakamalakas ay ang elder ng Void Sect. Habang nagsasalita siya, lumingon siya sa Blood Race at nagtanong, mga nakatatanda, nilabanan ninyo ang elder ng Void Sect. Gaano siya kalakas? Si Thomas ay hindi kumilos ng mayabang sa harap ng Blood Race. Sa halip, magalang niyang tinawag sila bilang kanyang mga nakatatanda. Naka-lotus position si Kayden sa lupa. Nagtamo siya ng matinding pinsala kahapon. Matapos magpagaling ng isang gabi, karamihan sa kanyang mga sugat ay gumaling. Tumayo siya at naginat ng katawan. Malungkot ang kanyang maputlang mukha habang sumagot, nakawala na ako sa 2 tanikala, ngunit natalo pa rin ako. Ang powerhouse mula sa Void Sect ay dapat na nakalaya mula sa 3 kadena ngunit hindi naging isang supernatural. Kung siya ay naging supernatural, hindi siya natakot sa prinsipe ng Orchid Mountain. Nang marinig ito, maraming tao ang napabuntong hininga. Sabi ni Thomas, walang dapat ikatakot. Tiyak na mapapatay natin ang powerhouse ng Void Sect at sakupin ang Mount Bane kung magsanib puwersa tayo. Sinimulan ni Thomas na hikayatin ang lahat. Tumabi si James at bamulong, Tito, may balak ka bang sumali? Saglit na nag-isip si Tyrese at sinabing, kung lalaban tayo ng magkasama, maaari nating talunin o mapatay pa ang powerhouse ng Void Sect. Noong una, gusto kong maghintay pa ng ilang araw para dumating ang aking ama. Dahil naiinip na ang lahat, sasali ako sa laban na ito. Nabuhayan ng loob si James sa sinabi ni Tyrese. Biglang tumayo si Sky at sinabing, walang dapat ikatakot. Gawin natin.
Tama yan. Ang Mount Bane ay pag-aari ng Earth. Dapat ay ang mga martial artist mula sa Earth. Sa kontrol nito, ang Void Sect ay nagmula sa Sealed Realm. Kaaway natin sila. Sabay tayong mag-strike. Nagsalita ang lahat. Sige. Tara na. Si Thomas ang unang bumunot ng kanyang mahabang espada. Patayin sila. Nakakabingi ang tunog ng kanilang mga sigawan. Sa tuktok ng Mount Bane, umupo si Wilbert sa ilalim ng estatwa at nakatuon sa pagsasaayos ng kanyang estatwa. Enerhiya. Sa sandaling iyon, sumugod ang isang disipulo ng Void Sect at sumigaw, "Sir, mayroon kaming gulo. Darating ang mga martial artist ng Earth." Galit na nagmura si Wilbert at tumayo, at malaking enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Tumayo siya at sumugod sa malayo. Nakatayo sa tuktok ng bundok, tiningnan niya ang paligid. Sa kalagitnaan ng bundok, 12 ng mga tao ang sumisingil sa kanila ng napakalaki. Lakas at nakakabinging sigaw. Mariin na ikinuyom ni Wilbert ang kanyang mga kamao, at nagumbok ang mga ugat sa kanyang mukha habang sumabog ang matinding enerhiya. Mula sa kanyang katawan, Beats, ang haring kulog mula sa kaharian ng Merania ang unang sumalakay. Pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan, at isang kidlat ng kidlat ang tumagos sa kalangitan na may nakakatakot na malakas na puwersa. Kinawayan ni Wilbert ang kanyang kamay at ibinato ang kanyang kamao sa kidlat. Agad na kumalat ang kidlat. Tumayo siya sa tuktok ng bundok, tumingin sa mga taong sumusugod sa kanya, at umungal, "Ikaw." Ang mga lalaki ay naghuhukay ng sarili mong libingan. Gayunpaman, sinalubong siya ng ilang sinag ng maliwanag na sword energy. Daan-daang sword energies ang agad na dumaan sa kanya ng may nakakatakot na lakas. Si Wilbur ay matatag na nakatayo sa tuktok ng bundok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1878, malakas na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, lumipat siya. "Halika, aking espada." Kinawayan ni Wilbert ang kanyang kamay. Isang maliwanag at mahabang espada ang hamampes sa kanya mula sa malayo. Hinuli niya ang mahabang espada at sinugod pababa ng bundok. Hinampes niya ang mahabang espada pasulong, at isang makapangyarihang sword. Sumabog ang enerhiya at napigilan ang daan-daang sword energies. Sa sandaling iyon, ang mga powerhouse ng Blood Race, si Tyrese, ang tatlong Grand Patriarch na nagmula. Ang Polaris Sect, Sky, Thomas, at ang Thunder King ay sumalakay. Lahat sila ay sumalakay mula sa iba't ibang direksyon at kinubkob si Wilbert. Agad na sumiklab ang isang matinding labanan. Ang True Energy ay humalangaw-ngaw, at ang Sword Energies ay kumikislap sa kalangitan. Malakas si Wilbert, ngunit ang mga umaatake sa kanya ay mga Grandmaster sa ika-9 na ranggo. Bukod dito, si Tyrese at ang dakilang Patriarch ng Blood Race ay nakalaya mula sa dalawang tanikala. Sa sandaling iyon, mahirap para sa kanya na labanan ang mga pag-atake ng lahat. Beats, itinaas ni Tyrese ang kanyang mahabang espada at mabilis na tumama. Lumitaw siya sa kanang bahagi ni Wilbert sa bilis ng liwanag at itinutok ang kanyang espada kay Wilbert. Nang maitaboy ni Wilbert ang mga powerhouse ng Blood Race, sumalakay si Tyrese. Mabilis ang sword technique ni Tyrese, at hindi nakapag-react si Wilbert sa oras. Ang espada ay tumagos sa kanyang braso at nagdulot ng madugong sugat. Tumalsik ang dugo mula sa kanyang sugat at naligo sa lugar. Magwala, nasugatan si Wilbert, ngunit nanatiling malakas ang kanyang enerhiya. Nagdilim ang kanyang mukha, at ibinaba niya ang kanyang espada upang pilitin na palayo si Tyrese. Mabilis na naiwasan ni Tyrese ang espada. Boom! Ang sword energy ni Wilbert ay tumakbo sa malayo. Nagdilim ang langit, at ang mga bundok ay yumanig na parang may paparating na lindol. Napinsala ng kanyang sword energy ang isang malaking lugar. Matapos mapa-atres si Wilbert, isang nagngangalit na apoy ang sumulpot sa kanya. Ito ay isa sa mga Merenian Psychics, si Lina, ang umatake. Pinilit ng malakas na apoy na paatras si Wilbert. Mabilis na bumaba ang katawan ni Wilbert. Dumaikit siya malapit sa bundok habang gumagalaw. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng malakas na enerhiya at sinira ang lahat sa landas na kanyang dinaanan. Ang mga graba ay lumipad sa hangin, at ang puwersa ay bumunot ng hindi mabilang na malalaking puno. Sa likod niya, sunod-sunod na tumama ang sword energies. Damn it, pagmumura ni Wilbert.
Siya ay nasugatan. Matapos iwasan ang sunod-sunod na pag-atake, sumugod siya patungo sa pinakamalapit na kaaway, si Sky. Nagdilim ang ekspresyon ni Sky, at mabilis niyang sinubukang umiwas. Gayunpaman, hindi nakakilos ng mabilis si Sky upang maiwasan ang pag-atake ni Wilbert. Nagtama ang kanilang mga palad sa isa't isa. Diretsahang napabuga si Sky, at bumagsak siya sa lupa. Sword Storm. Pinakawalan ni Thomas ang kanyang signature martial skill. Ang sword energies ay nagsimulang bumuo ng isa-isa. Hinawakan ni Wilbert ang kanyang espada nang walang takot sa pag-ataking ito. Sinisingil niya ang sword energies at binasag ang mga ito. Pagkatapos, humarap siya kay Thomas at itinutok ang kanyang espada. Nabigong makaiwas si Thomas at nasaksak sa dibdib. Pagkatapos nito, nagtamo siya ng isa pang pag-atake sa palad, na nagpasabog sa kanyang katawan pabalik. Sa sandaling iyon, inatake si Wilbur ng isang powerhouse ng Blood Race. Ang kanyang katawan ay pinalipad, at siya ay bumulwak ng isang subo ng dugo pagkatapos na tamaan sa likod ng isang atake ng palad. Matindi ang labanan. Maraming tao ang sumalakay kay Wilbert, ngunit hindi siya umatras at patuloy na tinataboy sila. Sa panig ng mga martial artist ng Earth, marami ang nasugatan. Samantala, isa na namang matinding labanan ang nagaganap sa ibang lugar. Ang iba pang martial artist ay lumaban sa mga disipulo ng Void Sect. Hinarap ni James ang tatlong half-saints na may kakaibang galaw. Gumamit sila ng martial art technique na hindi pa nakikita ni James. Sa kabila ng pagiging 9th rank Grandmaster, hindi naging madali para sa kanya na talunin sila sa maikling panahon. Habang nakikipaglaban siya sa tatlong half-saints, binigyang pansin niya ang labanan sa malayo. Siya ay balisa habang pinagmamasdan ang iba pang mga martial artist na patuloy na nagtatamo ng mga pinsala at sapilitang pabalik. Mawala. Ang Primordial Dragon Blade ni James ay kuminang ng gininto ang liwanag, at ang nakakatakot na sword energies ay sumabog, na patuloy na pinipilit pabalaykan ang tatlong half-saints. Tito, pupunta ako para tulungan ka. Pinilit ni James na palayo ang mga half-saints at sumugod sa larangan ng digmaan sa malayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1879. Kahit na si James ay isang 9th rank Grandmaster, hindi magiging madali para sa kanya na talunin ang tatlong half-saints ng ganoon kabilis. Alam niyang ang pinakamalakas na tao sa Void Sect ngayon ay si Wilbert. Kung matatalo nila si Wilbert, mas madaling kunin ang mga disipulo ng Void Sect. Napaatras si James sa tatlong tao at sumama sa labanan laban kay Wilbert. Ang bahagyang mahina na si Thomas, ang Thunder King, at iba pang martial artist ay umatras mula sa labanan at lumaban sa tatlong half-saints. Ngayon, maraming tao ang nakapaligid kay Wilbert V mula sa Blood Race, ang tatlo. Ang Grand Patriarch ng Polaris Sect, Tyrus, Sky, at James. Sa kabuuan, mayroong 11 tao. Kabilang sa kanila, kahit na ang pinakamahina ay mga Grandmaster na 9th rank. Si Tyrus at ang Grandmaster ng Blood Race, si Kaidan, ang pangunahing puwersang umaatake. Ang iba pang mga tao ay tumulong mula sa gilid upang gambalain si Wilbert. Swordlights at mga figure na kumikislap sa kalangitan. Ang mga alon ng True Energy ay umaalon, at ang graba ay lumipad sa hangin. Bagamat nakalaya na si Wilbert mula sa tatlong tanikala, hindi niya napigilan ang pagkubkob ng napakaraming tao ng sabay-sabay at hindi nagtagal ay nahulog siya sa kawalan. Napilitan siyang umatras ng unti-unti. Ang napakatinding pag-atake ay hindi nagbigay sa kanya ng pagkakataong lumaban. Si Tyrus at ang dakilang Patriarch ng Blood Race ay kapantay niya. Sa patuloy na pag-uusig sa kanya ng dalawang ito, hindi niya kayang magambala sa pag-atake ng iba. Boom! Mabilis siyang nakaiwas sa isang atake. Isang malalim na hukay ang nabuo kaagad sa lupa. Sa buong labanan, walang humpay na umatake si Tyrus. Sa isang iglap, lumitaw siya sa harapan. Wilbert at pinutol ang kanyang espada. Itinaas ni Wilbert ang kanyang kamay para pigilan ang pag-atake. Clank! Ang dalawang espada ay nagbanggaan, at ang nakakatakot na sword energy ay nagwalas sa kanilang paligid. Medyo mahina ang true energy ni Tyrus at napaatras siya ng puwersa. Mabilis na sinamantala ni Kaidan ang pagkakataong umatake. Mabilis na tumalikod si Wilbert upang harangan ang pag-atake. Nag-hover si James malapit sa labanan at naghintay ng pagkakataon. Pagkataon ko na.
Matapos maalog ni Tyrese si Wilbert at sinundan ni Kaden ng isa pang pag-atake, si James ay umabant gamit ang Primordial Dragon Blade. Hinawakan niya ang kanyang espada sa isang tuwid na linya sa kanyang katawan at bumulusok kay Wilbert. Naramdaman ni Wilbert ang panganib na papalapit sa kanya. Sa kanyang ranggo, naramdaman niya ang panganib ng maaga at sa makatuwid ay mabilis na nakaiwas sa pag-atake. Hindi nakuha ng atake ng espada ni James ang target nito. Si Ezekiel at ang tatlong Grand Patriarch ay nagsanib puwersa at sinundan ng mas maraming pag-atake. Patuloy na pinipigilan ni Wilbert ang mga pag-atake. Gayunpaman, siya ay nakikipaglaban sa isang nag-iisang labanan laban sa marami. Marami na siyang naubos na true energy at nagtamo ng mga pinsala sa mahabang labanang ito. Sa huli, ang kanyang espada ay pinutol ni Tyrese. Nang wala ang kanyang espada, nahulog siya sa isang malagim na sitwasyon. Makalipas ang ilang minuto, may tumagos na espada sa kanyang dibdib. Ilang sandali pa, ilang espada ang nakalapat sa kanyang leeg. Natigilan siya at tumigil sa pakikipaglaban. Mabilis na inabot ni Tyrese at tinatakan ang mahahalagang acupoint sa buong katawan ni Wilbert. Nang makitang natalo si Wilbert, agad na sumigaw si James, in Void Sex. Ang Grand Patriarch ay natalo na. Tama na. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong lugar. Matapos marinig ito, agad na ibinaba ng mga disipulo ng Void Sect ang kanilang mga armas. Ang kanilang mga acupoint at cultivation base ay selyadong. Dinala ng mga martial artist ang mga disipulo ng Void Sect sa tuktok ng bundok at pinaupo sila sa lupa. Samantala, ang mga martial artist ng Earth ay nakaupo din sa lupa at nagsimulang gamutin ang kanilang mga pinsala. Matapos ang pagkatalo ng Void Sect, nais ni James na makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa Shield Kaharian. Naglakad siya patungo sa nasugatan na si Wilbert, na tinatakan ang kanyang mga acupoints. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, kung gusto mong mabuhay, sagutin mo ang mga tanong ko sa iyo. Haha, mahinang tawa ni Wilbert. Tinanong ni James, anong uri ng lugar ang Shield Realm? Tumingin si Wilbert kay James, Ninition, at sinabing, Earth lang, you'll never understand the nakatatak na kaharian. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, ang mga taga-lupa ay agad na malilipol sa sandaling mabuksan ang selyo. Lahat ng taga-lupa ay makasalanan. Ikaw ay ipinatapon sa Earth. Kapag nabuksan ang selyo, darating ang mga ultranatural at papawiin kayong mga makasalanan. Wika ni Wilbur sa mapang asar na tono. Tila naisip na niya ang katapusan ng mga taga-lupa. Kamatayan. Extinction. Tinanong ni Tyrese, ano ang ibig mong sabihin? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1880. Emph. Ngumuso si Wilbert at hindi na nagsalita pa. Magsasalita ka ba o hindi? Lumapit si Sky at idiniin ang kanyang espada sa leeg ni Wilbert. Nagbanta siya, kung tumanggi kang magsalita, maaari kitang patayin kaagad. Hindi natakot si Wilbert. Hindi nagbago ang ekspresyon niya kahit may espadang nakadikit sa leeg niya. Ang mga disipulo ng Void Sect ay nagsuot din ng mapang asar na mga ekspresyon. Akala mo talaga malakas ka, no? Ano ang iniisip mong napakahusay mo pagkatapos mong talunin kami? Babahain ng mga ultranatural ang Earth sa sandaling mabuksan ang selyo. Kahit sino sa kanila ay magagawang puksain kayo. Ang mga disipulo ng Void Sect ay may tiwala. Natalo man sila sa labanan, nanatili silang mayabang. Si James ay nasa kawalan. Tumingin siya kay Tyrese at nagtanong, Tito, ano ang dapat nating gawin ngayon? Napaisip si Tyrese. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ay detain muna sila. Huwag tayong padalos-dalos at hintayin ang aking ama. Hindi siya makapagpasya sa isang mahalagang bagay. Ang Void Sect ay nagtayo ng ilang simpleng gusali sa paligid ng tuktok ng bundok. Ang mga gusaling ito ay ginamit para pansamantalang ikulong ang mga disipulo ng Void Sect. Nagtipon ang mga martial artist ng Earth sa harap ng estatwa sa tuktok ng bundok. Nagulat sila sa makukulay na sinag ng liwanag. Mahirap tanggapin na ang isang estatwa lamang ay maaaring maglabas ng gayong makulay na liwanag at enerhiya. Ang estatwa na ito ay kamangha-manghang. Mayroon akong gana na lumuhad at sambahin ang rebulto sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Ganon din ang nararamdaman ko. Sa pagtitig dito, parang hindi ako makahinga. Maraming tao ang namangha sa rebulto.
Napukaw din ang curiosity ni James. Hindi niya masusi ng mabuti ang rebulto kagabi. Dahan-daang naglakad si James papunta sa statue. Papalapit, mas nakaramdam siya ng pressure. Nang siya ay 10 metro ang layo, naramdaman niyang imposibleng umabant pa. Ang kanyang mga paa ay parang tumitimbang ng libu-libong kilo at nakadikit sa lupa, kaya hindi na ito makahakbang pasulong. Pawis na pawis siya. Boom! Biglang sumabog ang isang makulay at nakakasilaw na liwanag mula sa rebulto. Tumama ang liwanag sa kanya at napaatras siya. Napaatras si James at umatras ng halos 100 metro ang layo. Buti na lang at hindi siya nasugatan. Anong malakas na puwersa? Nagulat si James. Nang makita ito, sunod-sunod na humakbang ang ibang tao. Sinalubong sila ng parehong resulta at hindi na makalampas sa 10 metrong marka. Kapag sinubukan nilang gawin ito, mapipilitin silang paatras. Gaano kahiwaga? Kaninong imahe ang inukit ng rebulto? Bakit ito naglalaman ng napakalaking kapangyarihan? Wala akong ideya. Dapat malaman ng Voidsec. Tara usisay natin sila. Nag-usap ang lahat at nagtungo sa mga simpleng gusali sa di kalayuan. Ang mga miyembro ng Voidsec ay nakaupo sa lupa sa loob ng silid. Binunot muli ni Sky ang kanyang espada at inilagay ito sa leeg ni Wilbert. Nagtanong, sagutin mo ang tanong ko. Ano ang rebulto sa labas? Hindi ko alam, sagot ni Wilbert. Di mo alam. Nagdilim ang ekspresyon ni Sky. Biglang itinaas ni Sky ang kamay niya at hiniwagayway iyon. Ang isa sa mga braso ng mga disipulo ng Voidsec ay naputol. Napasigaw ang alagad sa sakit. Anong ginagawa mo? Mabilis na putol ni James. Malamig na tugon ni Sky, ang Voidsec ay mula sa Sealed Realm. Sila ang ating mga kaaway. Sila ay mga dayuhang nilalang at karapat-dapat sa kamatayan. Walang mahanap na dahilan si James para pabulaanan ang mga sinabi ni Sky. Tunay silang mga dayuhang nilalang at kaaway ng sangkatauhan. Haha, tumawa ng masama si Wilbur. Sige, patayin mo kami. Patayin kaming lahat, ngunit, hindi ka rin mabubuhay ng matagal. Malapit nang mamatay ang lahat ng mga tagalupa. Ang iyong uri ay mawawala sa loob ng 10 taon. Sarcastic at malisyoso siyang tumawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1881. Si Wilbert ay malubhang nasugatan at natatakpan ng mga sugat. Dumudugo ang ulo niya kaya napuno ng dugo ang mukha niya. Maging ang kanyang buhok ay magulo. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng takot. Bilang isang tao ng Voidsec mula sa Sealed Realm, hindi siya natatakot sa mga tagalupa. Hindi siya natatakot sa kamatayan. Kahit na ang mga walang katulad na powerhouse ay hindi nakatakas sa kamatayan sa buhay. Kawalang kamatayan. Sino ba talaga ang mabubuhay magpakailanman? Walang sino man ang talagang may kakayahang mabuhay magpakailanman. Nasa bingit ka na ng kamatayan, pero napakatigas pa rin ang ulo mo. I'd like to see if you'd still refuse to speak, malamig na pagbabante ni Sky. Pagkatapos, itinusok niya ang kanyang mahabang espada. Ang kanyang mahabang espada ay tumusok sa isa sa mga disipulo ng Voidsec, na nakaupo sa gilid. Binawi niya ang kanyang espada, at tumalsik ang dugo. Haha, malapit na kayong mamatay, sigaw ng disipulong nasaksak. Matapos saksakin ni Sky ang alagad, muli itong umatake ng palad sa kanyang noo. Damyugo ang kanyang noo, at bumagsak siya sa lupa, nawala ang lahat ng mga palatandaan ng buhay. Gumawa si Sky ng napaka-decisive at nakamamatay na pag-atake. Maraming mga sinaunang martial artist mula sa Earth, ngunit walang lumabas upang pigilan siya. Ang Voidsec ay mula sa Sealed Realm at dumating sa Earth na may masamang intensyon. Ang pagpapakita sa kanila ng awa ay pagbaril sa kanilang sarili sa paa. Ang ibang mga disipulo ng Voidsec ay pinandilatan ng mata si Sky na may dugong mga mata. Kung nakakamatay lang ang mga mata nila, maraming beses nang namatay si Sky. Matapos patayin ni Sky ang isang disipulo ng Voidsec, tumingin siya kay Wilbert at malamig na sinabi, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi ka magsalita, papatay ako ng ibang tao. Kung patuloy kang tumanggi na magbigay sa akin ng mga sagot, patuloy akong papatay hanggang sa walang matitira. Duguan ang mga mata ni Wilbert, at kinagat niya ang kanyang mga ngipin, na nagmukhang mabangis at nakakatakot. Alam ni James ang susunod na mangyayari, kaya tumanggi siyang manatili pa sa silid. Tumalikod siya at naglakad palabas.
Tumayo siya sa tuktok ng bundok at siniyasat ang paligid ng Mount Bane. Nagmumula sa silid sa likuran niya ang mapanglo na hiyawan at sunod-sunod na umalangaw-ngaw. Alam ni James na pinahihirapan ni Sky ang mga disipulo ng Void Sect. Nanatili siya sa labas ng ilang sandali bago muling pumasok sa kwarto. Ang lahat ng mga disipulo ng Void Sect ay patay sa silid, si Wilbert lang ang naiwan. Kahit na pinatay ni Sky ang lahat ng mga disipulo ng Void Sect, hindi umimik si Wilbert at nanatiling tikom ang kanyang bibig. Sa huli, hindi nagpapigil si Sky at walang awa na pinatay si Wilbert. Matapos bumagsak si Wilbert sa lupa, maraming tao ang bumalik sa kanilang katinoan. Tumayo si Thomas at sinabing, "Anong ginawa mo, Sky? Paano mo sila napatay lahat? Wala ka man lang iniwan. Ngayong patay na silang lahat, saan natin malalaman kung paano buksan ang selyo?" Sinulyapan ni Sky si Thomas at sinabing, napanood ng matandang ito ang kalunos-lunos na pagkamatay ng kanyang mga disipulo ngunit tumanggi siyang gumalaw. Kung hindi ko siya papatayin, mag-iiwan ba tayo ng posibleng banta sa atin sa hinaharap? Desidido si Sky. Pinatay niya ang bawat isa sa mga disipulo ng Void Sect. Walang pag-aalinlangan si Sky na pumatay ng iba. Isang martial artist ang nagtanong, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi namin alam kung ano ang Sealed Realm at hindi na kami makakakuha ng karagdagang impormasyon ngayong patay na ang mga miyembro ng Void Sect. Dahil maaari silang pumunta sa Earth, mas makapangyarihang mga tao mula sa Sealed Realm ang tiyak na lilito sa hinaharap. Oo. Anong gagawin natin ngayon? Nagsimulang mag-usap ang lahat. Tumingin si James kay Tyrese at nagtanong, "Tito, ano ang dapat nating gawin ngayon?" Maraming mga tao ang bumaling kay Tyrese at naghihintay ng kanyang sagot. Tinanong din ng ilang tao ang opinyon ng Blood Race. Ang pinakamalakas na tao na naruroon ay ang dakilang patriarch ng Blood Race at si Tyrese. Mula noong sinaunang panahon, ang mga malalakas na tao ay iginagalang at may karapatang gumawa ng mga desisyon. Sumagot si Kaidan ng Blood Race, "Wala akong alam tungkol sa Sealed Realm." Dahil alam ni James ang tungkol sa pag-iral nito, dapat mas marami siyang alam tungkol dito. Dapat siya ang tinatanong mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1882. Nang marinig ito ng maraming tao, napatingin kay James. Nagkibit-balikat si James, ipinahayag na wala rin siyang ideya. Humakbang si Tyrese at sinabing, "Mula sa aking pagkakaintindi, ang Sealed Realm ay matatagpuan sa Mount Bane, at ang Void Sect ay dumating sa Earth sa pamamagitan ng selyadong gateway. Dapat nating hanapin at bantayan ang selyo na humaharang sa nakatatak na kaharian. Kung ang mga tagalabas ay dumaan sa selyadong gateway sa Earth, papatayin namin sila ng walang awa." Tumayo si James at nagutos, "Ma'am. Lahat, hanapin ang lugar at hanapin ang lokasyon ng selyo." Naghiwa-hiwalay ang lahat at nagsimulang maghanap sa Mount Bane. Kahit na ang Mount Bane ay malawak, ang hindi kilalang mga bundok na lumitaw ay pinaghihigpitan at hinaranggan. Kakaunti lang ang mga bundok na maaari nilang hanapin. Kaya, magiging madali para sa kanila na mahanap ang selyo. Hindi nagtagal, natukoy ang lokasyon ng selyo. Ito ay matatagpuan sa isang bakanteng lugar sa tuktok ng Mount Bane. Sa gitna ng lugar ay isang altar. Ang altar ay kakaiba at ginawa gamit ang luz. Ang Grand Extremity at 8 Trigram ay nakaukit sa altar. Sa paligid ng Grand Extremity at 8 Trigram, mayroong 4 na mahiwagang inukit na bato. Tumayo si James sa di kalayuan at siniyasat ang inukit. Naalala niya na binanggit ng Omniscient Deity ang 4 na susi na kailangang ilagay sa 4-sided diagram para mabuksan ang selyo. Ito ba ang selyo? Pagdududa ni James. Lumapit siya at tumayo sa gitna ng altar. Yumuko si James at tumingin sa magulong lupa sa altar. Sinubukan niyang pulutin ang lupa ngunit hindi niya magawa. Nagulat siya. Anong kakaibang lugar? Nagtipon ang lahat sa paligid ng altar at pinagmasdan ang 4-sided diagram na nakaukit sa altar. Nagsimula silang mag-usap ng ilang sandali ngunit hindi nila ito maisip. Maingat ding siniyasat ni James ang altar. Ang lugar ay hindi karaniwan, at ang Empyrean spiritual energy ay sagana. Naramdaman ni James ang Empyrean spiritual energy na patuloy na umaagos mula sa altar patungo sa kanilang atmosfera at nagkakalat sa lahat ng bahagi ng Earth. Sigurado siyang ang altar ang pinagmumulan ng Empyrean spiritual energy ng Earth. Lumapit si James kay Tyrese.
Nang makitang sinisiyasat din ni Tyrese ang altar, hindi niya maiwasang magtanong, "Tito, may nahanap ka ba?" Bahagyang umiling si Tyrese at sinabing, "Wala pa akong nahahawakan. Paano ko ito mauunawaan kung ito ay isang selyo na umiral na mula pa noong unang panahon? Anong ginawa ni Lolo? Kung narito siya, makakahanap siya ng ilang mga pahiwatig." Sumagot si Tyrese, "Pumunta si Itay upang patayin ang Phoenix." "Ano?" Natigilan si James. "Patayin ang Phoenix?" Tahimik na sinabi ni Tyrese, "Nahulaan na ng aking ama na ang Void Sect ay nagmula sa Sealed Realm. Sa hinaharap, maaaring mas marami pang martial artist ang lalabas sa Earth. Ang dugo ng Phoenix ay nagbibigay ng isang immortalidad, kaya pupunta si Itay upang patayin ito upang maiwasan ang pagbagsak ng dugo nito sa mga kamay ng mga outsiders. Hindi ba't ang isa ay immortal na pagkatapos maabot ang ika-9 na ranggo? Ang pag-abot ba sa ranggo na ito ay hindi nagbibigay ng isang immortalidad?" Ngumiti si Tyrese at nagpaliwanag, "Ang tawag sa ika-9 na ranggo na tinatawag na immortality ay isang titulo lamang. Kung ang 9th rank Grandmasters ay immortal, tiyak na may mga tao na umabot sa ranggo sa libu-libong taon ng kasaysayan ni Sol. Gayunpaman, bakit walang mga immortal? Ang mga nakarating sa ranggo ay may mas matagal na buhay kaysa sa mga ordinaryong martial artist, ngunit mayroong mas mataas na limit." Patuloy niyang ipinaliwanag, "Ang dugo ng 4 na banal na hayop ay maaaring magbigay ng immortalidad, ngunit hindi lahat sa kanila. Bukod sa dugo ng Spirit Turtle, ang dugo ng Dragon, Phoenix, at Kilin ay maaaring magbigay ng isang immortalidad. At malamang na pinatay ng Omniscient Deity ang Kilin. Sa ngayon, ang Phoenix lang ang nabubuhay." Nalaman ni Itay ang tungkol sa kinaroroonan ng nasugatan na Phoenix mula sa mausoleum ni King Quavon, kaya naman nagmadali siyang pumunta sa ibang bansa pagkatapos na magsimulang maganap ang mga pagbabago sa Mount Bane. Tanong ni James, bakit hindi kayang bigyan ng dugo ng Spirit Turtle ang isang immortalidad? Isa rin ito sa 4 na banal na hayop. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Tyrese matapos marinig ang tanong. "Mula sa aking pag-unawa, ang 4 na banal na hayop ay nagmula sa Sealed Realm. Ang kanilang dugo ay dapat na banayad, ngunit ang dugo ng Espiritu Pagong ay kakaiba." Nag-iwan ng mensahe si Haring Quavon na ang mga ninuno ng Earth ay umalis sa 4 mga banal na hayop bilang regalo sa kanilang mga inapo. Ginawa nila ito para mas lumakas ang mga martial artist ng Earth. Gayunpaman, ang mga tao mula sa Sealed Realm ay nakialam at naging dahilan upang ang 4 na banal na hayop ay dumaan sa 4 na kalamidad. Natigilan si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1883. Sa kasamaang palad, hindi sigurado si Tyrese kung ano ang tinatawag na 4 calamities. Ito ang impormasyong iniwan ni Haring Quavon sa kanyang mausoleum. Alam lang ni Tyrese na ang mga ninuno ng tao sa Earth ay umalis sa 4 na banal na hayop, na tila konektado sa mga salungatan at hindi pagkakaunawaan sa mga ninuno. Gayunpaman, pinakialaman sila ng mga outsiders. Ipinaliwanag ni Tyrese ang mga bagay na alam niya. Hindi pa narinig ni James ang mga bagay na ito noon at nagulat siya. Tama ang Omniscient Deity. Sa totoo lang, ang Earth na alam nila ay bahagi lamang ng buong mundo. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-uusap ng dalawa, ipinagpatuloy nila ang pag-aaral sa altar at sa four-sided diagram sa Mount Bane. Ang diagram ay kakaiba. Mula sa malayo, ito ay mukhang nasa hugis ng 4 na banal hayop, ngunit isang bahagi ay nawawala. Bits, nang ang lahat ay nag-iinspeksyon sa altar, isang mainit na tunog ang nanggaling dito. Ilang sandali pa, isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad mula sa altar. Nagulat ang lahat at mabilis na napaatras sa malayo. Nakatayo sila sa malayo at matamang pinagmamasdan ang mga pagbabago sa altar. Ang altar ay bumukas sa liwanag. Pagkatapos, nagsimula itong umikot. Habang gumagalaw ito, isang kawalan ang lumitaw sa kalangitan. Ang kawalan ay parang may naghati sa langit gamit ang isang espada. Habang nabuo ang puwang, nakita ng lahat ang mga bundok, ilog, at mga lupain sa loob ng kawalan. Wow! Biglang nag-flash out ang ilang figure mula sa kawalan. Huminto ang altar. Maraming mga hindi inaasahang bisita ang lumitaw sa Mount Bane. Ang bawat isa ay naglabas ng kanilang mga sandata, na handang harapin ang mga kalaban. Lumitaw ang 5 tao.
Nangunguna ang isang charismatic na dalaga na may magandang katangian at maputi ang balat, mga 180 sentimetro ang taas. Nakasuot siya ng purple na damit at purple na bulaklak na korona at may hawak na mahabang espada. Nakilala ni James ang isa sa mga taong sumusunod sa kanya. Ito ay ang nakatataas na disipulo ng Void Sect, si Kush. Bukod sa kanya, hindi alam ni James ang iba. Ang babae ay lumibot sa Mount Bane at siniyasat ang mga tao sa harap niya. Nakatayo sa likod niya, naging solemn na ang mukha ni Kush nang makita ang mga tao sa harapan nila. Bumulong siya, Grand Priestess Juniper, ang mga martial artist ng Earth na nandito ay nangangahulugan na sila ay sumalakay na, at ang mga disipulo ng ating sekta na ipinadala upang bantayan ang lugar na ito ay napatay na. Ang babaeng naka-purple dress ay ang Grand Priestess ng Void Sect. Ang Grand Priestess ay may mataas na katayuan sa Void Sect, pangalawa lamang sa sect leader. Ang kanyang pangalan ay Juniper Wasim. May hawak siyang malaking lakas. Wala sa mga nakatatanda ang kapantay niya sa Sealed Realm kung saan siya nagmula. Kahit sa Void Sect, mas mababa lang siya sa sect leader at ilang elder. Tinitigan ng mga martial artist ng Earth ang ilang hindi inaasahang bisita sa Mount Bane. Hinawakan ni James ang Primordial Dragon Blade at bumulong, "Tito, wala silang magandang intensyon." Sinenyasan ni Tyrus si James na huwag mag-ingat. Bumaba si Juniper sa altar at tumingin sa lahat. Maaliwalas ang kanyang mga mata, at sumilay ang malabong ngiti sa kanyang magandang mukha. Mukhang hindi siya nakakapinsala, ngunit nanlamig ang dugo ng lahat nang makita ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay parang isang malamig na kalaliman, at ito ay nagpang-inag sa kanila. Sumunod si Kush sa likod ng Grand Priestess at pinandilatan si James at ang iba pang nasa harapan nila, malamig na nagtanong, "Nasaan ang mga disipulo ng ating sekta?" "Pinatay ko sila." Walang takot sa mga mata ni Sky habang nakatingin sa mga taong lumitaw. Paano kung nanggaling sila sa Sealed Realm? Kahit gaano pa sila kalakas, kakaunti lang sila. Hindi siya naniniwala na ang iilan sa kanila ay maaaring magdulot ng banta. Ano? Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Kush. "Kabanal-banalan, mangyaring patayin ang mga makasalanang ito at ipaghiganti ang aming mga alagad." Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Juniper, hindi nagpapakita ng kagalakan o kalungkutan. Mahirap sabihin kung ano ang nasa isip niya. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong sa matikas na paraan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1884. Mukha siyang ethereal habang umiindayog ang damit niya at gamulong ang mahabang buhok. "Pinatay mo ang mga alagad ng aming sekta." Napatingin si Juniper sa mga tao. Nagsalita siya ng walang pag-aalinlangan ngunit naglabas ng nangingibabaw na aura. "Oo, ano?" Hawak ang kanyang mahabang espada, nagdilim ang mukha ni Sky nang sumagot siya, "Nasa Earth ka ngayon, hindi ang Sealed Realm. Mas mabuting maging makapangyarihan ka kung maglakas loob kang magdulot ng gulo sa Earth." Pagkatapos magsalita, kumandat ang katawan ni Sky, at mabilis niyang sinugod si Juniper. Nanatiling kalmado si Juniper. Bago mapunta ang pag-atake ni Sky, dahan-daang itinaas ni Juniper ang kanyang kamay at ibinaba ang kanyang manggas. Isang malakas na puwersa ang dumaan at pinasabog si Sky. Boom! Bumagsak ang kanyang katawan sa di kalayuan at bumagsak sa lupa, na naging sanhi ng pag-akyat ng alikabok sa kalangitan. Ano? Nagulat ang mga martial artist ng Earth. Maging si James ay may solemn na natingin. Alam niyang si Sky ay isang 9th rank Grandmaster. Bagaman hindi siya nakalusot sa ranggo sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap at hindi niya maramdaman Empyrean spiritual energy, nagtataglay pa rin siya ng lakas ng 9th rank Grandmaster. Si Sky ay naglunsad ng isang sunod-sunod na pag-atake ngunit pinasabog ito. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa, at siya ay bumulwak ng isang subo ng dugo. Gusto niyang tumayo, ngunit ang kanyang buong katawan ay nasa sobrang sakit, at siya ay napasigaw sa sakit. Natahimik ang lahat matapos marinig ang masakit na mga ungol niya. Sa sandaling iyon, naunawaan ng lahat na ang babaeng nauna sa kanila ay makapangyarihan. Siya ay mas makapangyarihan kaysa kay Wilbert. Pagkatapos ng pagkatalo ni Sky, walang nang-ahas na hamanin siya. Maging sina Kaden at Tyrus ay nanatiling tahimik. Ang ibang mga martial artist ay hindi maramdaman ang enerhiya ni Juniper, ngunit ang dalawa sa kanila ay nakalaya mula sa dalawang kadena at alam nila ang kanyang lakas.
Siya ay isang supernatural. Alam nilang dalawa na siya ay isang makapangyarihang supernatural mula sa enerhiyang nagmumula sa kanya. Nasaan sila? Malamig na tanong ni Juniper. Bagamat mahinahon ang kanyang boses, umalangaw ito sa pandinig ng lahat na parang kulog. Maging ang eardrums ni James ay manhid dahil dito, at siya ay natisod pa atras. Swoosh! Biglang hinugot ni Juniper ang kanyang mahabang espada. Paatras na napaatras ang lahat. Si Tyrus lang ang humakbang at lumapit kay Juniper. Kahit alam niyang supernatural si Juniper, sumagot siya, napatay nga ang mga disipulo ng Void Sect. Mamatay. Bamuka ang mga labi ni Juniper, at nagbitaw siya ng isang salita. Pagkatapos niyang magsalita ay mabilis siyang kumilos. Agad siyang lumapit kay Tyrus. Nagdilim ang ekspresyon ni Tyrus, at gusto niyang kontrahin ang pag-atake, ngunit huli na ang lahat. Ang espada ni Juniper ay hindi nagbigay sa kanya ng oras upang mag-react. Ang mahabang espada ay tumagos sa kanyang dibdib. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at hinampad si Tyrus. Ang katawan ni Tyrus ay pinalipad, at siya ay bumagsak sa lupa, hindi na makabangon. Tito, nagdilim ang ekspresyon ni James, at sumugod siya. Nag-squat siya at tiningnan ang mga sugat ni Tyrus. Ang espada ay tumagos sa kanyang dibdib. Gayunpaman, hindi ito isang nakamamatay na pinsala dahil siya ay may mataas na ranggo. Gayunpaman, ang pag-atake ng palad ni Juniper ay napakalakas, na nagwasak sa lahat ng mga Meridian. Katawan ni Tyrus. Agad na kinuha ni James ang crucifer at ginamo ang mga sugat ni Tyrus. Pagkatapos magpasok ng ilang karayom, ang mga pinsala ni Tyrus ay naging matatag. Kayong mga sinumpaang makasalanan, gaano kakalakas loob na patayin ang mga disipulo ng aming sekta. Kabanal-banalan, magmadali at patayin silang lahat. Galit na hinimok ng mga kasamang disipulo ng Void Sect. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1885. Sunod-sunod na nagsalita ang mga disipulo ng Void Sect. Hinimok nila ang kanilang Grand Priestess na patayin si James at ang iba pang martial artist. Wala sa mga martial artist ng Earth ang nang-ahas na magsalita, dahil kahit si Tyrus ay natalo sa isang galaw. Kung sino man ang lumabas ngayon ay aatakehin. Hinawakan ni Juniper ang kanyang mahabang espada at tumingin sa mga martial artist sa kanyang harapan. Dahil napatay mo ang mga disipulo ng Void Sect, kukunin ko ang iyong buhay. Dahan-daang nagsalita si Juniper. Ang kanyang tono ay kalmado ngunit nagdadala ng hindi mapag-aalinlangan ng resolusyon. Kinailangan niyang patayin ang mga taong ito para ipaghiganti ang mga alagad ng kanyang sekta. Swoosh! Sa sandaling iyon, isang figure ang kumikislap. Isang tao ang lumitaw sa tuktok ng Mount Bane. Ang tao ay mukhang bata, tila mga nasa 20s o 30s. Nakasuot siya ng puting damit at may itim at puting buhok. Panginoong Omniscient. Ito ang Omniscient Deity. Nang makita ang taong nagpakita, ang mga martial artist ng Earth ay hinalinhan. Kung sino man ang may kakayahang makipaglaban sa Grand Priestess ng Void Sect, ito ay ang prinsipe ng Orchid Mountain o ang Omniscient Deity. Sa hitsura ng Omniscient Deity, alam nilang dumating na ang kanilang tagapagligtas. Matapos lumitaw ang Omniscient Deity, bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Juniper. Alam niyang malakas ang lalaking nauna sa kanya. Habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay, ang Omniscient Deity ay tumingin kay Juniper at sinabing, mas mabuti ang paglutas ng alitan kaysa hayaan itong lumala. Ilagay natin ito sa likod natin. Ilagay mo ito sa likod natin. Lumapit si Kosh at malamig na sinabi, ilalagay mo ba ito sa likod mo kung papatayin ko ang pamilya mo? Mahinang sabi ni Juniper, ang Void Sect ay hindi umaatake sa mga taga-lupa pagkatapos na dumating sa Earth. Gayunpaman, kinuha mo, samantalahin ang iyong bilang at pinatay ang aming mga alagad. Paano ko haharapin ang sekta ko kung hindi ko sila ipaghihiganti? Alam ng Omniscient Deity na kailangan niyang makipaglaban sa Grand Priestess kung gusto niyang wakasan ang bagay na ito. Habang nasa likod pa rin ang isang kamay, gumawa siya ng kilos para hamanin si Juniper gamit ang kanyang kabilang kamay, at sinabing, kung ganoon, sige at umatake ka. Inaasahan ko ang iyong malalim na kakayahan. Ngumuso si Juniper. Swoosh! Lalagyan ng nobela. Siya ay umatake gamit ang kanyang mahabang espada. Ang kanyang tahimik na espada ay nagdulot ng isang tumatagos na boses sa hangin.
Gumalaw siya ng napakabilis. Maging si James ay hindi makita ng malinaw ang pinagdaanan ng espada. Sa sandaling iyon, napagtanto ni James ang lakas ng isang supernatural. Kahit na siya ay isang 9th rank Grandmaster, wala siyang pagkakataong manalo laban sa isang supernatural. Agad na lumitaw si Juniper sa harap ng Omniscient Deity. Ang Omniscient Deity ay matatag na nakatayo sa kinalalagyan, at isang malakas na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan, na nagpalipad ng Juniper. Napaatras si Juniper, at may takot siyang tumingin sa Omniscient Deity. Ikaw ay, puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Hindi siya makapaniwala na magkakaroon ng ganoon kalakas na tao sa Earth. Inilagay muli ng Omniscient Deity ang kanyang mga kamay sa likod niya at mahinahong sinabi, tatapusin natin ang usaping ito dito. Huwag mag-atubiling sakupin ang Mount Bane kung gusto mo. Nangangako kaming hindi kami tatantong sa Mount Bane bago mabuksan ang selyo. May pag-aalinlangan si Juniper. Hindi niya matansya ang eksaktong lakas ng Omniscient Deity ngunit natitiyak niyang siya ay walang alinlangan na isang supernatural na may mas malakas na cultivation base kaysa sa kanya. Kung hindi, hindi siya masisira ng lakas nito. Sa di kalayuan, kinilig ang mga nanonood sa eksena. Walang inaasahan na matatalo ng Omniscient Deity si Juniper sa isang galaw lang. Pagkatapos ng maikling pagninilay-nilay, sinabi ni Juniper, kung ganoon nga, dapat kayong lahat ay umalis sa bundok. Mula ngayon, ang sino mang lumabag sa bundok Bane ay papatayin ng walang awa. Kabanalan. Anong sinasabi mo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1886. Napakarami na nilang pinatay sa ating mga disipulo. Paano natin ito hahayaan? Ang mga alagad ng Void Sect ay nagpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan. Sinaman sila ng tingin ni Juniper. Kaagad, tinakpan ng mga alagad ang kanilang mga bibig at tumigil sa pagsasalita. Lumingon ang Omniscient Deity at tumingin sa mga martial artist ng Earth. Tapos, nag-utos siya, sige. Bumaba tayo ng bundok. Mula ngayon, huwag nang muling tumuntong sa Mount Bane. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Sumunod naman ang lahat. Inalalayan ni James si Tyrese at umalis. Isa pang tao ang tumulong sa sugatang si Sky. Pagkaalis ni James at ng iba pa, nagtanong si Kosh, Holiness, bakit hindi mo sila pinatay at tanggalin ang isang kinabukasan, pagbabante? Mataimtim na sinabi ni Juniper, siya ay isang mabigat na kalaban. Kung mag-away kami, baka hindi ko siya kalaban. Kahit na kaya ko siyang patayin gamit ang aking supernatural power, magkakaroon ako ng matinding pinsala. Hindi na kailangang magmadali. Hahayaan muna natin sila. Dapat kang bumalik muli at ipaalam sa aming sekta ang lakas ng mga martial artist ng Earth. Hilingin sa kanila na gumawa ng paraan upang magpadala ng higit pang mga powerhouse. Kung hindi, hindi ko sila kayang sugpuin ng mag-isa. Si Juniper ay natatakot sa Omniscient Deity. Palagi siyang nagtitiwala sa kanyang lakas, ngunit hindi niya kayang mamatay sa isang labanan laban sa isang martial artist mula sa Earth sa isang napakahalagang sandali. Ang mga martial artist ng Earth ay mahina. Kapag nabuksan ang selyo, sila ay magiging mga alipin. Ang pananatili sa Mount Bane, paghahanap ng 4 na susi, at pagbubukas ng selyo ay mas mahalaga. Si James at ang iba ay mabilis na bumaba sa Mount Bane. Talaga bang madali tayong sumuko? Ang Mount Bane ay bahagi ng Earth, ngunit ito ay inookupahan na ngayon ng isang grupo ng mga outsiders. Hindi ko ito matatanggap. Lord Omniscient, ano ang dapat naming gawin ngayon? Marami sa kanila ang nag-aatubili pa ring umalis. Sinabi ng Omniscient Deity, huminahon, huwag gagawa ng walang kwentang bagay. Sa halip, gamitin ang oras upang magsanay. Dumagdag ang nasugatang Tyrese. Oo, hindi tayo dapat lumaban hanggang kamatayan sa Void Sect ngayon. Kung hindi, lahat tayo ay papatayin. Kailangan nating pagbutihin ang ating lakas hanggat maaari ngayon. May 10 taon na lang bago mabuksan ang selyo. Kapag dumating ang oras na iyon, ito ay magiging isang tunay na pahayag ng katapusan ng mundo. Bahagyang tumango ang Omniscient Deity. Ma'am, tama siya. Umpisa pa lang. Kahit na ang Mount Bane ay makakakuha ng pinakamaraming benepisyo, ang ibang mga bundok ay hindi rin mababa. Magsanay ng mabuti, kung hindi, ang mga tao ng Earth ay talagang malipol sa hinaharap. Pagkatapos magsalita ng Omniscient Deity,
Tumalikod na siya para umalis. Umalis din ang lahat ng walang gana. Umalis si James kasama si Tyrese at nagtungo sa kalapit na rehiyon ng militar ng lungsod. Pagkatapos, sumakay sila sa kanilang pribadong eroplano at bumalik sa Southern Plains. Sa eroplano pabalik sa Dragonville, pinag-isipan ni James ang kanyang utak, lalagyan ng nobela. Tito, napakalakas ba ng mga tao mula sa Sealed Realm? Tumanggaw si Tyrese at mataimtim na sinabi. Ang Sealed Realm ay hindi lang isang lugar. Ito ang kolektibong pangalan ng hindi mabilang na mga dimensyon, na ang bawat isa ay mas malaki kaysa sa Earth. Mula sa pangunawa ni Tyrese, ang Sealed Realm ay isang kolektibong pangalan para sa hindi mabilang na mga sukat. Ang mga lugar na ito ay lahat ay selyado ngunit magsasama sa Earth pagkatapos mabuksan ang selyo. Ang ilan sa mga sukat na ito ay inookupahan ng mga tao. Sa ilang dimensyon, walang tao kundi mabangis na hayop. Mayroon ding iba pang mga anyo ng buhay na nabubuhay sa ilan sa mga sukat na ito. Sa huli, hindi nito binabago ang ating kapalaran. Kapag nabuksan na ang selyo, magiging apocalypse ito para sa mga tao sa Earth, mataimtim na nagsalita si Tyrese. Napabuntong hininga si James. Inisip niya ang kanyang sarili na malakas at sapat na upang harapin ang anumang krisis. Gayunpaman, napagtanto niya kung gaano siya kaina. Supernatural. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Napagpasyahan ni James na kailangan niyang kumawala sa 3 kadena sa lalong madaling panahon at maging isang supernatural. Kung maaari, gusto niyang maging isang Herculean, na binanggit ni Tyrese. Sa pamamagitan lamang ng pagiging isang Herculean siya ay may kakayahang pangunahan ang sangkatauhan sa pamamagitan ng krisis ng pagkalipol. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1887. Gaano kahirap maging isang supernatural martial artist? Nabuhay si Tyrese sa loob ng libu-libong taon ngunit nakawala lamang sa pangalawang tanikala ng katawan, kaya't mahihinuhan na ang pagiging isang supernatural ay hindi madaling gawain. Sinabi ni Tyrese kay James na ang paglilinang sa nakaraan ay mahirap. Gayunpaman, sinabi niya na malapit na nilang ihatid ang pinakamainam na edad para sa paglilinang. Sa sandaling mabuksan ang selyo, ang Empyrean spiritual energy ng lupa ay mababawi, at ito ay magiging isang mahusay na panahon ng paglilinang. Ang mga mapalad ay maaaring makakuha ng mataas na kalidad na espiritual na elixir o prutas, na nagpapahintulot sa kanilang lakas na tumaas ng mabilis. Ang isang mahirap na pambihirang tagumpay 1,000 taon na ang nakalilipas ay magiging posible sa kaunting swerte. Sa eroplano, matagal na nakipag-chat si James kay Tyrese. Habang nag-uusap, napadpad sila sa Southern Plains Military Region. Umalis si Tyrese. Pumunta rin si James sa gitnang lugar ng Dragonville. Isang palasyo ang itatayo sa gitnang lugar. Ang palasyo ang magiging base ng mga operasyon ng bansa para sa sangkatauhan. Isinagawa na ang palasyo. Marami ng construction worker ang papasok na sa trabaho. Malapit ang Black Dragon Palace. Agad na dumating si Henry upang magulat nang bumalik si James sa Black Dragon Palace. James, napaghandaan na ang lahat. Isinasagawa na ang pagtatayo ng palasyo. Ang mga mamamayan ng Dragonville ay inilipat sa kanilang mga inayos na tirahan sa iba't ibang lungsod sa loob ng Sol. Gayun din, naglipat kami ng sapat na mga manggagawa mula sa Sol, at ang Black Dragon Palace ay malapit ng Gibeon. Ang rehiyon ng militar ay jejebane at muling itatayo. Ang lahat ay itatayo sa isang pamantayan na makatiis sa araw ng katapusan. Magsisimula ang pag-unlad mula sa Southern Plains City at pagkatapos ay sa nakaraang lungsod ng Dragonville. Nakasettle na si Quincy dito sa malaking halaga ng pondo. Ang pondong inilaan para sa unang yugto ay 5 trilyong dolyar. Iniulat ni Henry ang pinakabagong mga update kay James. Sige, marahang tumanggo si James. Lahat ay nasa tamang landas. 10 taon ay magiging sapat na oras. Ang tanging kinatakutan ni James ay ang Earth ay magbabago sa loob ng 10 taon. May magandang dahilan ang kanyang pag-aalala. Naganap na ang mga pagbabago sa Mount Bain, at lumitaw ang hindi kilalang mga bundok. Bukod dito, natuklasan din ang isang misteryosong estatwa. Anong susunod, James? Tanong ni Henry. Sagot ni James, ituwid ang Black Dragon Army. Maraming hindi kilalang banta ang lilito sa hinaharap. Bagamat matapang ang mga sundalo ng Black Dragon Army, ordinaryong tao pa rin sila. Sa isang doomsday apocalypse,
Ang mga ordinaryong tao ay walang magagawa. Nagpasya akong sanayin sila bilang mga martial artist. Nagulat na sabi ni Henry, ano? Ito ang Black Dragon Army na may milyon-milyong sundalo. Paano tayo magkakaroon ng sapat na mga guro na gagabay sa milyon-milyong sundalo sa paglilinang? Sumagot si James, mayroon kaming Mount Thunder Sect. Si Delaney ay nagdala ng maraming mga disipulo upang tulungan ako. Maaari nating hatiin ang hukbo sa mga grupo ng 1,000 tao. Dapat sapat na ang isang guro bawat grupo. Ngayon, nais ni James na maghanda para sa pinakamasama. Ilang sandali pa, tinawagan niya si Delaney. Hindi nagtagal, dumating si Delaney sa Black Dragon Palace. Si Delaney ay kasing ganda ng dati sa isang sky blue na damit at kristal na hikaw. Nasa kamay niya ang kanyang espada. Siya ay nakasisilaw na parang isang dalisay at inosenteng diyosa na bumaba sa lupa. Naabot na ni Delaney ang tuktok ng skyward stairway sa 9th stairs peak at naglabas ng napakalaking enerhiya. James. Pumasok siya sa loob at tinawag si James sa matamis at kaaya-ayang boses. Umupo. Itinuro ni James ang sofa, lalagyan ng nobela. Umupo si Delaney at nagtanong, hiniling mo sa akin na tulungan ka, ngunit matagal na rin mula noong dinala ko ang mga disipulo ng aking sekta sa Southern Plains. Sa panahong ito, wala kang inayos para sa amin. Nga pala, ano ang nangyari sa paglalakbay mo sa Mount Bane? Alam ni Delaney ang tungkol sa hindi pangkaraniwang bagay na nangyari sa Mount Bane. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1888. Gayunpaman, hindi niya alam ang mga detalye. Ang kababalaghan sa Mount Bane ay nagdulot ng takot sa Sol. Sa makabagong teknolohiya, madaling nalaman ng lahat ang tungkol sa nakasisilaw na sinag ng liwanag mula sa Mount Bane. Nagpadala ang bansa ng mga tropa upang magbantay sa labas ng bundok. Dahil bawal pumasok ang mga tagalabas, walang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyari. Ilang dosenang makapangyarihang martial artist lamang ang nakakaalam ng katotohanan. Sa harap ng tanong ni Delaney, hindi itinago ni James ang katotohanan at sinabi sa kanya ang tungkol sa insidente sa Mount Bane. Same time na nagtanong si Delaney, talaga bang napakalakas ng Void Sect? Pati si Tyrus ay natalo sa isang galaw. Tumango si James at sinabing, bagaman hindi ko alam ang lakas ng Grand Priestess ng Void Sect, alam ko ang lakas ng aking tiyuhin na kalaya na siya sa 2 tanikala at isang mabigat na martial artist. Mula sa laban, ipinapalagay ko na ang cultivation base ng Grand Priestess ay isang supernatural. Sa Earth, 2 tao lang ang naging supernatural martial artist. Ang isa ay ang aking lolo, ang prinsipe ng Orchid Mountain, at ang isa ay ang omniscient deity ng Jade Sect. Nag-aalalang paliwanag ni James. Gayun din, mula sa nalaman ko, ang Sealed Realm ay isang multidimensional space, at ang Void Sect ay nagmula sa isa sa kanila. Kapag nabuksan ang selyo, ang mga sukat na ito ay magsasama sa lupa, at ito ay talagang magiging isang pahayag ng katapusan ng mundo. Sinabi sa kanya ni James ang tungkol sa hinulaang hinaharap. Ngayon, may 10 taon pa bago ito mangyari. Ibinahagi ni James ang kanyang plano kay Delaney. Nais niyang sanayin ang Black Dragon Army sa isang hindi magagapi na hukbo. Ma'am, walang problema. Ipaubaya mo na sa akin. Hindi nagdalawang isip si Delaney at tumango bilang pagsang-ayon. Nangako siya, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang sanayin ang Black Dragon Army at sisikaping maabot ng milyon-milyon ng iyong mga sundalo ang ika-5 ranggo sa loob ng 10 taon. Gumaan ang loob ni James sa salita ng pagtiyak ni Delaney, lalagyan ng nobela. Ilang sandali pa ay umalis na si Delaney. Sumando si James sa sofa at nagpahinga. Maya-maya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Thea. Honey, anong nangyari sa Mount Bane? Ang buong bansa, hindi, ang buong mundo, ay tinatalakay ito nitong mga nakaraang araw. May hukbong nagbabantay sa Mount Bane, at hindi masusuri ng mga tagalabas ang sitwasyon. Si Thea ay nag-aalaga sa kanilang anak sa Kensington. Ang kakaibang phenomenon sa Mount Bane ay naging viral sa buong mundo at, natural, nahulog sa kanyang mga tainga. Ipinaliwanag ni James kay Thea ang pangyayari sa Mount Bane. Nang marinig ito ni Thea ay natakot. Hindi niya inaasahan na ang mga hindi kilalang bundok ay lumitaw na sa Mount Bane. Honey, mag-ingat ka. Nag-aalala si Thea na may mangyari kay James.
Nakangiting sagot ni James, "It'll be alright. Medyo payapa na ang mundo ngayon. Mayroon pa tayong 10 taon na natitira bago sumapit sa atin ang apocalypse ng Doomsday. Sige, hindi na kita dapat itago pa." Alam ni Thea na madi-distract si James kapag nag-usap sila ng matagal. Kaya ibinaba niya ang telepono. Tulala namang nakaupo si James. Ang kanyang pangunahing pag-aalala ay upang mapabuti ang kanyang lakas. Nanatili siya sa Southern Plains ng ilang sandali. Pinaplano na ng Southern Plains City ang layout ng konstruksyon. Sa kasalukuyan, mayroon silang 100,000 tao na nagtatrabaho sa buong Southern Plains City. Ang mga gusali ay giniba upang muling itayo. Pansamantala ring umalis si James sa Southern Plains City at naninirahan sa Dragonville. Makalipas ang ilang araw, bumisita si Tyrese. Bumalik na si tatay. Sinabi sa kanya ni Tyrese na si Langston, na naglakbay sa ibang bansa, ay bumalik. Sinabi ni Tyrese, pinatay ni Itay ang Phoenix ayon sa mga pahiwatig na iniwan ni Haring Quavon. Bumalik na siya sa Southern Plains na may dugo ng Phoenix at hiniling sa iyon na magtungo sa Mount Thunder Pass. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1889. Bumalik na si Langston. Kasunod ng mga pahiwatig na iniwan ni Haring Quavon, nagtungo siya sa ibang bansa, pinatay ang Phoenix, at nakuha ang dugo at diwa nito. Natuwa si James matapos marinig ang balita. Ang dugong Phoenix ay nagbigay ng isang immortalidad. Si Langston at Tyrese ay parehong nabuhay ng libu-libong taon sa pamamagitan ng pagkuha ng dugo ng Phoenix na iniwan ni Haring Quavon sa mausoleum. Sinundan ni James si Tyrese sa Southern Plains, Mount Thunder Pass. Ang Mount Thunder Pass ay isang masukal na kagubatan. Binalak ni James na kontrolin din ang Mount Thunder Pass. Balak niyang magtayo ng isang sekta doon pagkatapos makumplito ang mga konstruksyon ng Dragonville. Nais niyang mag-recruit ng mga disipulo mula sa mga potensyal na tao sa Earth upang maghanda upang harapin ang nalalapit na apocalypse. Sinundan ni James si Tyrese sa underground na palasyo sa ilalim ng Mount Thunder Pass. Ang aking kapatid na babae ay medyo matino kamakailan at tila nabawi ang ilan sa kanyang mga alaala. Nagdedemand siya na makilala ka. Pagkatapos ka naming dalhin dito sa pagkakataong ito, aalisin namin ang lugar na ito at pupunta kami sa Lothian para mag-develop. Seryoso ka ba? Bahagyang natuwa si James. Ma'am, tara na. Ihahatid na kita doon. Sa pamumuno ni Tyrese, pinuntahan ni James si Zandra. Ngayon, naka-plain suit si Zandra at umupo sa upuan. Bahagyang namutla ang maganda niyang mukha. Hindi niya napigil ang tumayo nang makita niyang pumasok si James kasama si Tyrese. Napuno ng hindi maipaliwanag na kagalakan ang kanyang masilaw na mukha. Panipi. Noong kasama niya si Nicholas, matino siya. May mga alaala siya sa kanilang panahon at alam niyang nagsilang siya ng isang bata. Gayunpaman, siya ay dinala ng kanyang kapatid na si Tyrese, ilang sandali lamang matapos maipanganak ang kanyang anak. Napakabihirang para sa kanya na bumalik sa kanyang katinoan nitong mga nakaraang taon. Anak ko, tumingin siya kay James na may masamang tingin. Napatingin din si James kay Zandra at hindi napigil ang tumawag, Mom. Hindi pa niya nakita ang kanyang ina noong bata pa siya at matagal na niyang gustong makilala ito. Mag-usap kayong dalawa, lalabas muna ako. Tumalikod na si Tyrese at umalis. Pagkaalis niya ay napaluhod si James. Napatingin siya sa maputlang mukha ni Zandra, at parang barado ang ilong. Muntik na siyang maiyak. Bumangon ka, anak ko. Mabilis na bumangon si Zandra para alalayan si James at pinaupo siya. Nanay, ibinuka ni James ang kanyang bibig at sinabing may pagkabalisa, nagdusa ka sa lahat ng mga taon na ito. Bahagyang umiling si Zandra at sinabing, it's my destiny. Nakasanayan ko na. Naisip mo na bang hanapin si Dad? Tanong ni James. Marahang umiling si Zandra, lalagyan ng nobela. Noon, nakatakas siya sa lugar na ito, at napalitan ng dugo ng Phoenix ang kanyang sentido. Nagdusa siya ng energy deviation at nasugatan. Niligtas siya ni Nicholas ng nagkataon, at ipinanganak si James. Sa halip na pagmamahal, higit siyang nagpapasalamat kay Nicholas. Hayaan mong suriin ko ang iyong kalagayan. Sinimulang suriin ni James ang kalagayan ni Zandra. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, alam ni James na naging matatag na ang kalagayan ni Zandra. Gayunpaman, hindi pa siya tuluyang naka-recover.
Nasira pa rin ang utak niya, at nagpapalitan siya ng katinoan at pagkabaliw. Ang kanyang isip ay nasa isang magulong estado. Magiging mahirap na tretuhin siya ng buo. Matagal na nagkwentuhan ang dalawa sa kwarto. Kumatok, kumatok, kumatok. May mga katok mula sa labas ng pinto. "Come in," sagot ni Zandra. Itinulak ang pinto, at nakangiting pumasok si Tyrese. "Nagka-chat ba kayong dalawa?" "Ma'am." Tumango si James. Tumayo si Zandra. "Tyrese, salamat sa pag-aalaga kay James all these years. Kung hindi dahil sa pag-aalaga mo sa kanya, matagal na siyang namatay sa larangan ng digmaan sa Southern Plains. Pamilya tayo. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin." Kinaway-kaway ni Tyrese ang kanyang kamay at tumingin kay James, sinabing, "Gusto kang makita ni Itay." "Sige." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1890. Tumingin si James kay Zandra at sinabing, "Ma, pupuntahan ko muna si Lolo." "Sige na." Pagkatapos, umalis si James kasama si Tyrese upang salubungin si Langston. Sa mesa sa kwarto ni Langston, may bukol ng karne na kasing laki ng basketball na kumikinang sa pulang-pulang liwanag. Medyo kakaiba ang hitsura nito ngunit nagradiated ng malakas na enerhiya. Tinitigan ni Langston ang bukol. Ito ay ang Phoenix Essence. Habang tinitignan niya ito, mas may kakaiba siyang naramdaman. Tila may masamang puwersa sa loob ng Phoenix Essence. Sa pagkakataong iyon ay bumukas ang pinto ng kwarto niya. Pumasok sina James at Tyrese. "Ama, Lolo," sabay na bati ng dalawa sa kanya. Bumalik sa katinoan si Langston, itinuro ang mga upuan sa tabi niya, at sinabing, "Maupo ka. Gawin mong komportable ang iyong sarili." Kinuha ni Langston ang kanyang tsaa sa mesa, humigop, at sinabing, "Narinig ko na ang tungkol sa insidente sa Mount Bain. Kahit na ang isang kasunduan ay naabot, ang sitwasyon ay hindi maganda ang hitsura ngayon." Hindi niya inaasahan na magpapadala ang Void Sect ng supernatural. Dahil maaari silang magpadala ng isa, tiyak na maaari silang magpadala ng higit pa. Ito ay masamang balita para sa mga tao sa Earth. Hindi rin niya inaasahan ang isang rebulto na lumitaw sa Mount Bain. Hindi niya alam ang itsura ng rebulto dahil kababalik lang niya. Nagplano siyang magtungo sa Mount Bain para tingnan ang rebulto. Naunawaan din ni James ang kalubhaan ng usapin. Gayunpaman, nanatiling tahimik si James. Malamang ay may mahalagang sasabihin si Langston mula nang hiningi siya nito. Itinuro ni Langston ang pulang bukol sa mesa at sinabing, "Iyan ang Phoenix Essence." "Ma'am." Tumango si James. Pagkapasok niya sa silid, naramdaman niya ang malakas na enerhiya ng Dragon Essence. Pero, may problema. Kumunat ang noo ni Langston. Tanong ni James, "Ano ang problema?" Nag-isip sandali si Langston at sumagot, "Baka may kinalaman ito sa mga alitan ng ating ninuno." "Anong ibig mong sabihin?" Naguguluhan si Jarnes. Hindi rin ito naiintindihan ni Langston ng detalyado. May kaalaman lang siya sa mga bagay na naiwan ni King Quavon sa mausoleum. Ang 4 na banal na hayop ay iniwan sa sangkatauhan ng mga ninuno ng lupa para sila ay bumangon. Gayunpaman, ginulo sila ng mga outsiders. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, sinabi ni Langston, nag-iwan ng mensahe si Haring Quavon tungkol sa 4 na kalamidad. Ang bawat hayop ay magdudulot ng isang kapahamakan. Hindi ko pa ito naiintindihan dati, ngunit nagkaroon ako ng isang ligaw na hula kamakailan. Pakisabi sa akin ang tungkol dito, Lolo. Ipinaliwanag ni Langston, ang dugo ng 4 na banal na hayop ay hindi maaaring gumawa ng isang walang kamatayan. Maaari lamang nitong payagan ang isa na mabuhay ng mas matagal. Kinuha ko ang dugo ng Phoenix libu-libong taon na ang nakalilipas, ngunit ang mga organo ng aking katawan ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagtanda. Tungkol sa 4 na kalamidad, kung tama ang aking mga haka-haka, 4 na tao na may supreme spiritual roots ang isisilang sa Earth. Gayunpaman, ang gayong mga tao ay magiging demonyo. Kumunat ang noo ni James at nagtanong, ano ang supreme spiritual roots? Ipinaliwanag ni Langston, ang lakas ng spiritual root ng isang tao ay nakasalalay sa kakayahan ng isang tao na sumipsip ng Empyrean spiritual energy. Ang mga taong may supreme spiritual roots ay may malakas na kakayahan na makaramdam ng Empyrean spiritual energy at napakatugma dito.
Ang mga ganitong uri ng mga tao ay may talento sa paglilinang at mabilis na uunlad, lalagyan ng nobela. Sa mensaheng iniwan ni King Quavon, ang bawat kalamidad ay may nakatakdang tao na lutisin ito. Ibig sabihin, ang bawat isa sa mga taong ito na magiging demonyo ay isang taong nakatakdang lutisin ang kalamidad. Nakinig ng mabuti si James. Nagpatuloy si Lanston, ang aking anak na babae, si Zandra, ay may supreme spiritual root at mabilis niyang matututunan ang anumang martial art technique. Pinaghihinalaan ko na ang dugo ng 4 na banal na hayop ay pinakialaman upang magdulot ng mga problema para sa mga may supreme spiritual root. Ayaw ng mga outsiders na bumangon ang mga tao sa Earth. Kung hindi ako nagkakamali, si Thea ay mayroon ding supreme spiritual root. Nang marinig ito ni James ay natigilan siya. Ito ay hindi kapanipaniwala. Si Thea ay may supreme spiritual root. Ang kanyang ina ay mayroon ding supreme spiritual root.